Ngayon, Miss Munianchi, handa ka bang magpakasal kay Mr. Mengji? Ako. Hindi ako handa. Hindi ako handa. Munianchi, nababalif ka na ba? Maglakas loob kang umatras sa kasal. Tingnan ko lang at lalaslasin ko ang bibig mo. Munianchi, swerte mo nang makapag-asawa ka sa pamilya Meng. Huwag ka nang maging mapanghamak dito ha. Kayong lahat na narito, sino ba talaga ang hindi nakakaalam na si Mengje ay laging mapagbabad sa kalayawan, walang dangal sa pananalita at pagkilos, malapit na siyang mag-apat na po, pero gusto pa niyang sirain ang buhay ng isang batang babae na katulad ko? Kung sinong gustong magpakasal, siya na ang magpakasal. Basta ako, hindi ako magpapakasal. Biro lang, biro lang. Munianchi, tumanggap ka ng 100,000 nobya. Magpapakasal ka ngayon kahit ayaw mo. Oho, ipinagbili niyo pala ako sa halagang 100,000. Hindi ako ang tumanggap ng pera kundi siya. Ikasal mo na lang siya. Ay, Wala kang pupuntahan ngayon. Dapat ka talagang magpakasal sa pamilya, Meng. Aray, aray, aray. Ano ang apelyido mo? Ako. Ang apelido ko ay Meng. Mabuti. Kasalan mo ako. Umakyat ka. Ayaw mo ba ng libreng asawa na walang panghingi ng dote o 5 ginto? Ha? Gusto ko. Sige, selyado na. Tara na sa civil registry para magpakasal. Teka, Munianchi. Ganyan ba ang paraan mo ng pagtanaw ng utang na loob sa pagpapalaki ko sa iyo? Huwag mong kalimutan, 10 taon na nang mamatay ang iyong mga magulang. Ako ang nagdala sa iyo pa uwi at pinalaki kita ng buong puso't kaluluwa. Talagang buong puso't kaluluwa. Pero hindi mo ako pinalaki, kundi ako ang naglingkod sa inyo. Anong masama sa paglilingkod sa amin? Inakala mo bang isa kang mayaman at pinalayaw na binibini? Ang pamilya mo, mula nang mamatay ang mga magulang mo, ay bumagsak na sa kahirapan? Anong karapatan mong mag-astang mayaman dito? Tita, ang huling utang na loob ko sa iyo ay ang pagpapakasal sa apelyidong Meng para magkaroon ka ng sapat na dahilan na hindi na isauli ang 10,000 deposit fee. Ingatan mo sana ang huling pagkakataong binigay ko sa iyo. Munianchi, dapat kang magpakasal sa akin, kay Mengje. Ngayon, tigilan mo na ang mga kalokohang ito. Tapusin na natin itong kasal. Kailangan ko pang sunduin ang tito ko. Sinasabi ko sa iyo, kapag naantala mo ang pagsundo sa tito ko, papatayin kita. Akala ko ay napakahalaga ng kasal na ito para sa iyo. Kung tutuusin, hindi ko talaga inasahan na mas mahalaga pa sa iyo ang tito mo. Sino ka para? Ikukumpara sa tito ko. Sinasabi ko sa iyo, ang tito ko ay ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang pinuno ng Meng Group. Talagang hindi dapat maantala. Kaya umalis na tayo agad. Hoy, hoy! Simula ngayon, ako ang bahala sa labas at ikaw sa loob. Ang araw-araw mong gawain ay ang manatili lang sa bahay at hintayin ako. Naiintindihan mo ba? Naintindihan ko. Ibig sabihin, magpapabuhay ako sa iyo. Kayong dalawang magkasyota. Talaga bang pumunta kayo sa Civil Affairs Bureau para magpakasal? Ha? Sinundan mo talaga kami hanggang dito sa Civil Affairs Bureau? Sobra ka namang bilib sa sarili mo. Sino bang may oras para habulin kayo? Ha? Natuklasan lang ng tauhan ko na malapit dito ang sasakyan ng tito ko. Kaya ako pumunta. Pero dahil nandito na kayo, huwag na kayong umasang makakaalis pa ng ganoon kadali. Siga, bubulin ninyo. Huwag sa mukha, please. Kailangan ko pang harapin ang tito ko. Siga, hindi sa mukha. Aray, sabi mo huwag sa mukha. Kunin mo ang mga tao mo at umalis na kayo. Tara, magbabayat ka. Ayos ka lang ba? Adios, Eni. Mukhang matapang, pero ang duwag naman pala. Tara na. Oh, isuot mo. Ano ito? E-bike.
Hindi mo pa nakikita? Oh, Ha? Sa panahon ngayon, may tao pa bang hindi nakakita ng e-bike? Anong klaseng hirap ba ang pinagdadaanan mo? Halika, mahal, sumakay na. Ay nako, nakalimutan ko may interview pala ako ngayon sa Meng Corporation. Hello. Boss Mank, Bakit walang tunog? Hindi ko pala nabuksan ang tunog ko. Pasensya na, pakiulit mo nga ulit. Ano yung sinabi mo kanina? ikaw. Si Munianchi, hindi ba? Oh. Nag-apply ka sa posisyon ng Presidential Assistant sa Meng Group. Oo, tama. Ang panayam na ito ay pasado ka. Talaga? Ang galing. Maraming salamat. Kailan ako pwedeng magsimulang magtrabaho? Ito. Bukas. Bukas na. Sige, walang problema. Magkita tayo bukas. Wow, ang galing! Hindi ko inaasahan na matatanggap ako. Alam mo ba kung gaano karaming kakumpetensiya sa posisyong ito? Ito ang assistant ng pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang swerte ko talaga. hindi ka lang sinuwerte. Ako ang nagdudulot ng swerte sa aking asawa. Aray, Iyon, medyo luma na talaga. Yang sasakyan mo. hindi lang medyo. 2 minuto lang ang naitakbo ko. Tapos ang natitirang 3 kilometro binitbit ko lang. Ate, anong ginagawa mo? Sino ang ate mo? Wala kang pambayad ang renta, umalis ka na. Pero hindi mo dapat basta itinatapon ang mga gamit ko. Bukas pa ang deadline ng renta. Bukas, wala kang ang stable na kita, paano ka magbabayad ng renta? Bukas, may pinagkaiba ba ang ngayon at bukas? Kung ako sa iyo, hihiya akong mabuhay pa. Walang pera para magbayad ng renta, pero may pera kang mag-alaga ng kulasisi. Hindi siya gigolo. Asawa ko siya. Asawa? Isang pangit at mahirap na taga-probinsya na tulad mo. Nakakita ka pa ng asawa? Sinasabi ko sa'yo, matagal na kaming magkakilala ng tiyahin mo. Alam ko ang halaga mo, malinaw iyon sa akin. Huwag mo nang piliting magyabang pa. Hindi nga kayo nagkakalayo. Parehong mapangmata. Naglakas loob kang murahin ako? Ang kawalan ng respeto sa matanda. Ikaw ang minumura ko. Maliit na taksil, naglakas loob kang murahin ako? Tingnan mo kung hindi ko ipahamak ang bibig mo. Isara mo ang maingay mong bunganga. Ako ang legal na asawa ni Nancy. Malit na hamak na halimaw. Naglakas loob kang saktan ako, ang sinusuportahan ko ay walang iba kundi ang pinakamayamang tao sa mundo, ang Meng Group. Ang Meng Group? May mga taong kasing sama mo? Oo naman. Nakikipag-usap ako ngayon sa Meng Group tungkol sa isang mahalagang kooperasyon. Sa hinaharap, ang lupang ito namin ay bubuhin para maging Ani Commercial District. Pagdating talaga ng panahon, tataas ang presyo ng lupa ng maraming beses. Ang mga hampas lupang katulad ninyo, hindi kayo makakapagrenta. Umalis na kayo, umalis na. Hindi nakakapagtaka kung bakit nagmamadali ka. Napaalisin ako, yun pala, ipinagbenta na. Mabuti at alam mo, ang mga tao ay dapat lamang marunong makiramdam. Hindi kayo aalis. Ang kooperasyon ninyo ng Meng Group ay kanselado na. Sinasabi mo na kanselado na. Ha? Nakikinig sa'yo ang Meng Group. Sino ka sa tingin mo? Ano? Kanselado na ba ang kooperasyon? Ay. Mahal, talagang nagbibigay ka ng swerte sa asawa mo. Ang galing-galing mo. Salamat sa papuri mo, mahal ko. Bukas ko na ibibigay ang bayad sa upa. Dahil hindi na natuloy ang kasunduan, siguro naman ay hindi na tayo palalayasin, di ba? Itong pangit na babaeng ito, ginawa niyang napakagulo ang bahay. Mahal, naaalala mo pa ba ang kasunduan natin sa kasal? Magkapit kamay tayo hanggang sa pagtanda. Hindi. Ako ang mga ngalakal sa labas. Ikaw naman ang bahala sa loob ng bahay. Ito, siya.
Galingan mo. Ay. Ikaw, sobrang lapit mo na sa akin. Opo. Kung hindi mo gusto, mahal ko, mag-iingat ako sa susunod. Ay, hindi ako nagmamadali. Mabuti kung hindi ka nagmamadali. Uminom na lang tayo. Maligayang kasal sa atin. Cheers. Siga, cheers! Ay, dapat ganito. Ang tama. Itong alak na ito, dapat ganito ang tamang pag-inom. Hoy, Sir Meng, nandito na po ang misis nyo at nagtatrabaho. Ano po ang gusto ninyong maging pagsasaayos? nagtrabaho siya ngayon. Kailangan ko siyang dalhan ng pagkain. Wow, Ay, hindi ba ikaw si Mooney Yancy? yang Xiao Xiao. Aking kamag-aral noong elementarya. Mahigit 10 taon na tayong hindi nagkita. Ganyan pa rin ang pagiging probinsyana mo ah. Ganyan pa rin ang pagiging mapang-akit mo. Mooney Yancy, hindi ito lugar para sa isang cleaner na tulad mo. Umalis ka na diyan. Paumanhin. Pero siguro ay nabigo ako sa iyo. Hindi ako cleaner. Ako ang assistant ng CEO. Nakakatawa talaga. Kung ikaw ang assistant ng CEO, ano ako? Gusto mo bang maging cleaner? Abat, nandito ka sa opisina ng CEO. Ang isang hamak na tulad mo, dito ka lang para dumihan ng hangin. Ikaw ang dumudumi sa hangin. Amoy ng murang pabango. Nakakasakal. Isa kang tunay na probinsyana. Ito ay Chanel No. 5, isa itong mamahaling bagay, hindi mo ba alam? Hindi mo siguro kayang gamitin iyan habang buhay, di ba? Oo, kaya mong gamitin. Hindi ko lang alam kung aling matandang lalaki ang pinanggalingan ng pera sa iyo. Nagsasabi ka kakalokohan. Ikaw na walang nagmamahal na babae sa nayon. Paumaning, kinazaw na ako. Kinasal? Sino naman ang napangasawa mo? Wala ka man lang sing-sing. Sir Meng, G. Meng. G. Meng. Wala pala si G. Meng. Pupuntahan ko si G. Meng. Asawa. G. Meng. Gusto kong maging assistant mo. Maging assistant ko? Wala kang karapatan. Natatakot ako na ang buong kumpanya ay guluhin mo. Ikaw. Asawa ko, pinadalhan kitang pagkain. Teka, bakit ka nakasuot ng apron? Akala ko si Gimeng. Iyon pala, isa ka lang walang kuwentang taong umaasa sa asawa? Yang Xiao Xiao, maglinis ka ng bibig mo. Ito ba yung walang kuwentang asawa na hindi man lang makabili ng sing-sing? Nakaprom pa, nakakatawa. Sino ka naman? Bakit ka nakatayo rito? Ako ay anak ng Yang Group. Mas marangal ang katayuan ko kaysa sa mga taong tulad ninyo. Ang Yang Group at ang Meng Group ay may pinag-uusapang kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngayon, kaarawan ngayon ng CEO, kaya inabutan ko na siya ng bate. Young Group? Hindi ko pa talaga narinig. Ang mga bagay na may kinalaman sa aming mataas na lipunan, paano kayo, bilang mga mabababang tao, malalaman ninyo? Asawa, kumain na tayo. Pagkatapos nating kumain, dapat bumagsak na ang Young Group. Haha, hindi ba ako nagkamali ng dinig ang Yang Group, babagsak? Sino ka ba sa tingin mo? Hoy! Ano? Ano? Bumagsak ang kumpanya? Hindi ito maaari. Impossible. Tama na.
Huwag mo na siyang pansinin, asawa ko. Ito ang braised pork na niluto ko para sa iyo ng kalahating araw. Subukan mo kung gusto mo ang lasa. Mahal, natuklasan ko ang sikreto mo. Sa totoo lang, hindi ko naman sinasadyang ilihim ito sa iyo. Balak ko sanang. Ikaw ay talagang isang nagdadala ng malas. Sino ang isumpa mo? Siya ang mamalasin. Ha? Iyon pala ang ibig sabihin. Teka, birthday party ng CEO mamayang gabi? Dadaluhan mo siguro, hindi ba? Oo, sigurado dadaluhan ko siguro. Pero ang CEO ay hindi pa rin nagpapakita hanggang ngayon ni hindi niya ako binibigyan ng trabaho. Kailangan mong dumalo ngayong gabi. Ay, ang ibig kong sabihin ay, anong klaseng assistant ang hindi dadalo sa birthday party ng kanilang CEO? Sa piging, ibibigay ko sa iyo ang singsing natin sa kasal. Si Munyanchi. Sino itong asong gala na gusto ring pumasok sa function hall? Mooney Yancy, ang party ngayong gabi ay nangangailangan ng imbitasyon. Meron ka ba? Wala akong imbitasyon. Pero ako ang assistant ng CEO. Kailangan ko lang ipakita ang aking mukha. Isis. Ang kakapal ng mukha, naglakas loob na sabihing siya ang assistant ng CEO. Kapag sinabi mong ikaw na ba agad? Ang assistant ng CEO at ang CEO ay may relasyon? Napakalapit siguro ang relasyon nila, ano? Kung may kakayahan ka, tawagin mo siya para patunayan ang pagkakakilanlan mo. Ang CEO ay talagang sobrang abala. Walang oras. Hay! Umalis ka na agad. Munyansi, huwag kang magbigay ng kahihiyan sa amin sa party. Baka madamay pa kaming lahat. Hindi darating ang CEO ngayon, huwag kang umasa na makakapasok ka. Nandiyan na ang CEO. Nandito na ang CEO. Pumasok na rin tayo. Tungkol naman sa kanya. Ikaw, anong ginagawa ninyo? Talagang huwag kayong gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Bitawan niyo na ako. Anong ginagawa mo? Haha. Anong ginagawa mo? Sobra na yan. Tingnan natin ngayon kung paano ka pa makakapasok ng walang hiya. Haha. Ma, tara na. Kayo. Munyansi, paano ka nagkaroon ng karapatang pumasok dito? Hayop na walang hiya. Halikayo at tingnan niyo, may asong gala na pumasok sa reception hall. Munyansi, ngayong nandito ka na, huwag ka na talagang umasang makakaalis ng buhay. Sabay-sabay nating bayaran ang ating mga utang. Nakita mo ba? Munyansi? Kahit nawalan ako ng bilyon-bilyong order, isa pa rin akong sosyal na babae ng mataas na lipunan. Pero ikaw, kahit na magsumikap ka ng husto para mabuhay, isa ka pa ring hamak na mababang uri ng tao. Kahit hindi ako isang sosyal na babae, hindi rin naman ako isang mababang uri ng tao. Kung gayon, ano ka? Ako ang nang napakakapangyarihang CEO ng Meng Group. Baka naman gusto mong sabihin, ikaw ang ng Meng Group. Asawa ng CEO, di ba? Haha. Hindi ko sinabi yan. Haha, naku, nakakatawa, alam mo ba yon? Kung ikaw ang asawa ng tiyo kong si Meng, dapat tatawagin pa kitang tiya. Aba, ikaw na walang hiya. Karapat dapat ka ba? Hahaha. Hahaha. Dumating na ang CEO. Paumanhin, nahuli ako. Bakit ka nandito? Magpalit ka muna ng damit. Hala, hindi ba ito yung walang kwentang asawa ni Munyansi na hindi bagay sa entablado? Nakadamit ka pa na parang disenteng tao at nagdala pa ng napakaraming artista, halos hindi na kita makilala. Ito ang birthday party ng presidente ng Meng Group, si President Meng. Anong ginagawa mo rito? Walang kwenta? Magpapahiya ka lang, di ba?
Hahaha. Bata, ngayon, hindi ka na ganoon kasuwerte dahil ito ay teritoryo ng pamilya Meng. Hahaha. Guwardiya, dalian ninyo at paalisin ang dalawang yan. Umalis na lang tayo. Baka dumating si President Meng, mawawalan ako ng trabaho. Hayes, wag nang umalis. Nandito na ang presidente. Nandito na? Nasaan siya? Bakit wala akong nakikita? Nagsasabi ka lamang ng walang kabuluhan. Wala pa ang presidente. Nandito na ang presidente at nasa harap niyo lang. Nasa harap namin, Hayop na walang hiya. Huwag mong sabihin na ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo. Si President Meng ng Meng Group. Kung ikaw si President Meng, hindi ba't si Mu Niancy ang pangalawa sa pinakamataas sa Meng Group at mataas sa lahat na asawa ng presidente? Ikaw na walang kuwenta. Naglakas loob kang magpanggap na tito ko. Tingnan natin kung hindi kita patayin. Ikaw, naglakas loob ka pa rin, natitigan ako. Mukhang. Hindi pa ganoon katindi ang suntok ko noong nakaraan, kaya mabilis mong nakalimutan ang sakit na natamo mo. Hayop ka, Ham. Sasabihin ko sa iyo. Ham, ngayon, hindi ko na kailangang kumilos, Ham. Sa isang utos ko lang. Ikaw, hindi ka na makakalabas sa pintong ito. Talaga? Gusto kong makita kung sila ay makikinig sa iyo o makikinig sa akin. Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Ano sa tingin mo ang ibig kong sabihin? Hayop ka, huwag mong isipin na dahil apelido mo ang Meng. Pwede mo nang gayahin ang tito ko. Sinasabi ko sa iyo, siya ang tito ko. Ikaw, isang bata na wala pang karanasan. Naglakas loob kang magpanggap na siya. Ikaw, karapat-dapat ka ba? hindi man lang siya tumingin sa sarili niyang kahirapan. Naglakas loob pa siyang magpanggap na pinakamayaman sa mundong ito. Malaki-laki ba ang ginastos mo sa pag-arkila nitong damit na iyan? Nagpapanggap na pinakamayaman, isang matandang lalaki. Wala ka bang kahihiyan? Wala siyang kaalam-alam sa sarili. Talagang bagay sila ni Mu Niancy. Hehe, hindi ka man lang nagtanong. Ano ang nangyari sa mga manloloko na nagpanggap na tito ko? Ay, matagal na silang nasa hukay. Anong tawag mo dyan? Inanap mo ang gulo mo. Tama na. Ito ang birthday party ni Presidente Meng. Hindi ito ang paglilitis sa akin. Wala pa rito si Presidente Meng. Kaya manatili kayong tahimik dito at huwag kayong magchismisan o gumawa ka ng kahit na anong gulo. Asawa ko, hindi ko ba nasabi sa iyo? Nandito na ang presidente. Nasa harap mo lang. Tigilan mo na ang kalokohang iyan. Tara na, umalis na. Gusto mong umalis? Pinayagan na ba kitang umalis? At kami, pinayagan ba namin? Kayong dalawang walang kwenta? Ginawa ninyong gulo ang birthday party ng presidente, tapos aalis lang kayo? Saan na lang mapupunta ang mukha ng presidente? Mu Niancy, hindi naman sa hindi kita binigyan ng pagkakataon, ikaw mismo ang pumasok dito para maghanap ng kamatayan. Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin sa dalawang kalat na ito? Hahaha. Kayong dalawa, kung magpapadaan kayo ng sunod-sunod sa pagitan ng hita ko, papalampasin ko na ang nangyari ngayon at papayagan ko kayong umalis. Hahaha, dumana kayo. Dumana, 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 dumana. Huwag mo silang pansinin, umalis na tayo. Asawa ko, hindi pa dumating ang regalo na inihanda ko para sa iyo? Hindi pa tayo pwedeng umalis ngayon. Hindi pa tayo aalis? Kailangan ba talaga na manatili pa tayo rito? At hayaan na lang tayong hiyain nila? Huwag ka masyadong mag-alala, asawa ko. Itinayo na ang entablado. Paano tayo aalis nang hindi man lang nagtatanghal ng isang palabas? Ano ang ibig mong sabihin? Nakita mo na ba talaga si Presidente Meng? Hindi pa. Sa tingin mo, nakita na ba nila siya? Sa tingin ko, hindi rin, di ba? O iyon na nga. Anong iyon na nga? Ibig mong sabihin, magpapanggap kang si Presidente Meng? Hindi. Ito ay talagang hindi pwede. Kahit na si Presidente Meng bihira siyang magpakita sa publiko, halos walang nakakakita sa kanya. Pero paano kung bigla siyang dumating mamaya? Mahihuli tayo? Magtiwala ka sa akin. Hindi. Imposible yan. Pangako ko, hindi makakarating ang presidente mamaya. Ano man ang sabihin mo, hindi maaari. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin? Sabi mo ako ay malas magsalita. Ngayon, formal akong nangangako, siguradong hindi makakarating ang ating presidente ngayong gabi. Meng Jie, pumapayag ka bang magpagapang ako sa ilalim ng iyong salawal? Sa tingin ko, ayaw mo talagang makapasok sa Meng Group. Aba, bastos na bata. Huwag mo akong subukang lokohin sa harap ng lolo mo. Noong nagsisimula pa lang ang lolo mo. Butete ka pa lang. May lakas ka ng loob na kausapin ako ng ganyan? Ayaw mo na ba talaga ang proyektong Tianqi?
Paanong nalaman mo ang tungkol sa TNT? Ikaw? Baka totoo ka nga. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Ang proyektong Tianchi, maaari ring hanapin sa internet. Ay naku, ikaw na walang kwenta. May utak ka rin pala kahit paano. Alam mo palang magsaliksik muna sa internet. Aba, muntik na akong maloko ng pesteng aso na ito. Ay naku. Masyadong mapanlin lang. Kung hindi dahil sa panganay na ginang ng pamilyang Yang ngayon, talagang maloloko mo kami. Isang walang kwentang inutil na umaasa lang sa asawa, niloko tayong lahat. Kung kumalat ito sa labas, hindi ba't magiging katawa-tawa tayo? Gusto mong magpanggap bilang Presidente Meng? Hindi yan ganoon kadali. Narinig ko na mahilig uminom si Presidente Meng at tungkol sa iba't ibang uri ng alak, alam na alam niya ito. Ikaw na walang kwentang umaasa lang sa asawa, may lakas ka ba ng loob na patunayan ang sarili mo? Lagaw na. Paanong makakaintindi ng red wine ang isang taong napakahirap at hindi pa nakakakita kahit ng electric bike? Lalo na ang malaman ang pangalan ng iba't ibang uri ng red wine? Umalis na lang tayo. Asawa ko. Huwag kang panay takas. Hindi tatakas? Dito na lang tayo maghihintay ng kamatayan? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa iyo. Magsimula na. Kung ikaw nga talaga si Boss Meng, patunayan mo sa pamamagitan ng iyong kakayahan. Ito ay 1982 Lafite. Ito ay ang romantikong touch mula sa European Venice Estate. Ito naman, ito ang Court Jade Liquid Wine na eksklusibong ginagamit sa palasyo ng Dubai. Ito ay Bakit? Hindi mo na masabi. medyo pamilyar ang alak na ito. Ang CEO ay talagang sobrang abala sa kanyang trabaho araw-araw, kaya hindi niya lang maalala agad. Bigyan niyo pa siya ng kaunting oras. Nagsasapelikula na pala talaga. Talaga bang itinuturing niya ang sarili niya bilang assistant ng CEO? Karapat-dapat ka ba? Kahit karapat-dapat ako o hindi, ako pa rin ang assistant ng CEO. Huwag kang maging gaya ng taong hindi makakuha ng ubas kaya sinasabing maasim ito ang babaw. Muniansi? Sino ang tinatawag mong mababaw? Ulitin mo nga sa akin. Ikaw, ikaw ang tinutukoy ko. Panay ang gawa mo ng gulo, gumagawa ng pagkakalat at paninira. Sino mang magpakasal sa iyo, siya ay minamalas sa loob ng maraming henerasyon. Ikaw. Ay, tama na. Siya. Huwag mo siyang patulan. Hindi mo pa ba alam kung ano ang gusto niyang gawin? Gusto lang niyang ilihis ang usapan para mabigyan ng oras itong impostor na ito. Makakuha lang ng kaunting oras. Bibilang ako ng 3. Kung hindi mo pa rin masabi, magdapa ka na sa pagitan ng kita. 3. 2. 1. Tapos na ang oras. Ha. Wala kang silbi. Hindi mo na maimbento, ano? Ha. Hindi ganoon kadali na dayain ang tiyuhin ko. Bilisan mo na. Ang aking zipper ay hindi na makapaghintay. Ha. Bakit ka nakatunganga dyan? Umalis ka na agad? Kapag tumaya, panindigan. Kapag nagbalak ka pang tumanggi, hindi ka namin palalampasin ng lahat. Kumusta, naimbento mo na ba? Kahit ano na lang ang imbento mo, kung titingnan ang sitwasyon kanina? Walang kahit isang tao dito ang nakakaintindi sa red wine. Magsalita ka lang ng kung ano-ano. Hindi nila iyon mapapansin. Ano nga ba ang pangalan ng alak na ininom natin noon? Ha? Iyon ang gabi ng una nating pagkikita. Ay. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang daming tao dito. Seryoso ako. Iyon ay binili ko lang sa halagang $9.90 na may libreng shipping online. Ito ang birthday party ni Boss Meng. Paano magkakaroon dito ng $9.90 na red wine na may libreng shipping? Huwag kang masyadong OA. Sa birthday party ko, dapat ay mapupuno ang lugar ng ganitong klaseng red wine. Oh, naalala ko na. Ang pangalan ay Lafite. Lafite. Baka naman iyong Lafite na $9.90 at may libreng shipping. Iyon ang mababang kalidad na red wine na si Miyu ni Ansi lang ang umiinom sa bahay? Paano iyon mapupunta sa birthday party ng pinakamayaman sa buong mundo? Sino ba ang gusto mong patawanin? Basurang palamuning lalaki na nag-akalang kaya niya kaming paikot-ikutin lahat? Managinip ka? Ha. Hawak ng tiyuhin ko ang 100% ng shares ng Meng Group. Ay, alam mo ba kung anong ibig sabihin niyon? Pinakamayamang tao sa mundo yon. Sa birthday party niya, alam mo bang kung ilang kumpanya, mga restoran, ang nagsisiksik para lang regaluhan siya ng mamahaling alak? Ang hiling lang nila ay makainom siya kahit isang higop.
Sa palagay mo ba iinumin ng tiyuhin ko ang ganitong kalat na alak? Sige, ituloy mo ang imbento mo. Pag naubusan ka, lumusot ka na lang sa pagitan ng mga hita. Hahaha, ikaw ba ang mauuna? O itong asawang assistant mo? Ha? Huwag ka nang patumpik. Pagdating ng presidente mamaya, hindi na maganda ang mangyayari. Lumusot sa hita. 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 President Mong, Hoy, wag tumakbo. Kayong dalawa, balak niyong tumakas ha? Hahaha, Muniansi. Hindi ka marunong makipaglaro. Kung makalusot ka rito ngayon, bukas, hihilahin pa rin kitang palabas ng bahay mo. Kaya halika rito at lumusot sa pagitan ng aking hita. Haha. sige magkita tayo bukas. Hoy, Muniansi, pinaglalaroan mo ba kaming lahat? Kung ganon, ngayong araw, turuturuan muna kitang leksyon. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para saktan ang asawa ko? Ikaw, sino ka ba sa tingin mo? Ikaw, may kapal ka bang saktan ako? Buksan ninyo ang mga mata ninyo? Tingnan nyo ng maigi. Ano ito? Buksan ninyo ang inyong mga mata. Tingnan ninyo ng mabuti. Ano ito? Wow, ito talaga yung gusto kong inumin? Ang Lafite na binili sa halagang ₱9? Mukhang pareho kami ng panlasa ng pinakamayamang tao sa mundo. Mukhang may malaking koneksyon ka sa taong pinakamayaman sa mundo. Malaking koneksyon. Kung magkasama kaming uminom, kapag tayo ay nag-cooperate sa hinaharap, tiyak na magiging maayos ang lahat. Bakit iinumin ng pinakamayamang tao sa mundo ang ganitong klase ng masamang red wine? Ma, hindi mo pa ba narinig kung sino pa ang mayaman? Sila pa talaga ang masyadong kuripot, siguro, para lang makatipid. Sinasadya niyang bumili ng ganito karami at inilagay dito. Kaya pala, ito ang gusto ni boss. Si Boss Meng ay talagang may panlasa sa iba't ibang bagay. Mamaya, padadalhan ko siya ng 2 kargamento. Hoy! Kailangan ba niyang padalhan mo ang tiyuhin ko? Itong walang kuwentang bagay na ito. Napakatulis pa rin ng mata niya. Nagawa pa niyang makita. Ito, ang red wine, na nakatago sa ilalim ng lamesa. Hindi ito matalas na mata. Malinaw na mayroon siyang kasabwat. Ang pagkakaroon ng asawang janitor. Siyempre, alam na niya ang sitwasyon ng banquet hall na ito. Uulitin ko, hindi ako janitor. Ako ay assistant ng CEO. Wala na bang iba? Kung wala na, may ihahabilin pa ako sa CEO. Mauuna na ako. Munianchi, tumigil ka diyan. Ngayon, wala kayong pupuntahan. Yang Xiao, naglalaro ka pa rin ba na harangan si Boss Meng? Gusto mo bang maghirap ang pamilya yang magpakailanman? Wala kang silbi sa anumang sasabihin mo. Sa huli, hindi siya ang CEO. Hahaha. Hindi ba siya ang sikat na Boss Meng? Mr. Meng, Anong pakiramdam? Ang tawagin kang Mr. Meng ng ibang tao? Masarap ba? Aray, ikaw na walang kuwentang tao, bitawan mo ako kaagad. Kung hindi mo ako agad bibitawan, tatawag ako ng pulis. Ito ang birthday party ko. At hindi ito ang lugar para maging bastos ka? Sino ka ba ulit? Sino ako? Mababahag ang iyong buto kapag sinabi ko sa iyo, ako ang matalik na kaibigan ng inyong Mr. Meng. Si Kian Van Lee. Bakit parang hindi ko maalala na may kaibigan akong nagngangalang Kian Wan Lee? Ikaw na bata, magaling ka talagang magkunwari makipagkaibigan sa akin. Karapat dapat ka ba? Ang aking matalik na kaibigan ay si Mr. Meng, ang pinuno ng Meng Group. At hindi ikaw na ito, walang kakayahang basura. Mr. Kian, dumating ka rin pala. Nakipag-usap ako kay Mr. Meng para pag-usapan ng isa na proyekto na may halagang bilyon-bilyong piso. Bilyon? Itong bilyon-bilyon para kay Mr. Meng ay parang pambayad lang sa kung ano-ano niya sa loob ng isang buwan. Nakita ko na napakaingay dito sa inyo, kaya dumaan lang ako para tingnan. Hindi ko talaga inasahan na mayroong mga ngahas na magpanggap na Mr. Meng kay lakas ng loob. Naghahanap ng gulo. Lumabas na si Mr. Kian para magbigay ng patunay. Ngayon, wala ka na sigurong masasabi. Hindi ba dapat mag-umpisa na ang palabas? Uulitin ko, hindi kita kilala. Tungkol naman sa bilyon-bilyong kontrata na sinasabi mo, wala akong nakita. Paano mo mapapatunayan na ikaw at si Mr. Meng ay matalik na magkaibigan? Hahaha. Tingnan mo. Ito, mayroon kaming litrato ni Mr. Meng. Tingnan ko. ngayon na hindi ka umalis, ano pa ang hinihintay mo? Asawa ko, magtiwala ka sa akin. Boss Kian, sino sa kanila si Boss Meng? Oo nga, ang dami nilang tao. Sino ba talaga siya? Hindi kaya itong gwapo sa tabi mo? Siguro siya si Boss Meng. Nagsisinungaling ka. Itong bata,
At wala pang muwang na ito. Paanong magiging siya si Boss Meng? Mga tiyuhin. Kaya, paano? Dapat mas matanda siya sa akin, hindi ba? Boss Kian, sino ba talaga si Boss Meng? Oo nga. Aray, hindi ba't siya si Boss Meng? Ito. Paano mo nasabi? Ito wala ba talaga kayong nakakilala sa kanya? Tingnan mo, siya ang personal na assistant ni Boss Meng. Ayon sa aking pagsisiyasat, dapat ay apelyido niya ay Zhang at kasama na niya si Boss Meng ng mahigit 10 taon. Sa buong mundo, si Boss Meng lang na ang makakagawa sa kanya na sumunod-sunod at maglingkod. Sabi mo itong taong ito, hindi siya si Boss Meng. Sino pa kaya? Oh, Dahil lang sa dalawang hindi makilalang likod na ito, sasabihin mong kilala mo si Boss Meng? Sino ang maniniwala sa iyo? Naniniwala pa kayo? Ako, sa totoo lang hindi. Tama ba, Boss Meng? Nang walang pahintulot mula sa akin, kinukuhanan mo ako ng larawan at ginagamit mo pa ito bilang ebidensya na magkaibigan tayo para sa ilegal na layuning pang negosyo. Yan Wanli, huwag mo nang hintayin ang bilyong-bilyong kontrata na iyon. Hintayin mo ang sulat mula sa aking abogado. ang iyong salita mukhang totoo naman. Ngunit itong legal notice mo, natatakot mo ba ako? Kung natatakot kita, malalaman mo rin agad. Anong sinasabi mo? Nagdarasal ako. Sana magkatotoo rin ang malas mong bibig ngayon. Ipinapangako ko, sa pagkakataong ito, tiyak na magkakatotoo. Iyo. Huwag na huwag kang masyadong magyabang. Ang lahat ba ng naririto ay may nakalimutang bagay? Jinong Kian, sabihin niyo na po ang lahat ng direkta. Nakalimutan ba ng lahat na ang ating Ginoong Meng ay 17 pa lamang nang manalo ng World Shooting Championship? Ang pagbaril na yan ay hindi nalilinang sa loob lamang ng isang araw. Muniansi, malapit nang mabunyag ang pekeng asawa mong iyan. Kung sino pa ang pekehin, si Ginoong Meng pa talaga. Si Ginoong Meng ba ay kayang pekehin ng isang walang kuwenta na katulad mo? Hindi mo rin alam ang sarili mong limitasyon? Katabi lang natin ang archery room. Kung gusto mong ipakita kung ano ka, ilaro na natin. Lagot na. Ngayon talagang lagot na. Asap ako, huwag ka masyadong kabahan. Paano ako hindi kakabahan? Hindi pa ako nakapaglaro ng archery simula pa noong bata ako. Lalo na ikaw, hindi maaari. Hayaan mo na ang trabaho ko. Maghanap tayo ng pagkakataong makatakas agad. Teka, Muniansi, anong iniisip mo? Alam ko yan, hindi ba? Huwag kang tumakas. Sandali lang. Muniansi, ano na namang pakulo ang gusto mong gawin? Nasugatan ang kamay niya. Nasugatan. Nasugatan? Baka naman dahil sa pagkakabugbog niya sa akin. Oo, tama. Iyan ang dahil sa pambubugbog niya sa iyo noon. Nabali ang pulso niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin gumagaling. Hindi siya makabaril. Kanina noong binubugbog niya ang babae, parang malakas naman siya. Ay naku, huwag ka nang maghanap ng ibang dahilan. Ngayon, kahit na hindi siya bumaril, kailangan pa rin niyang bumaril. Tama. Muniansi. Ngayon, kung gusto mong aminin na kayo ng walang kwentang asawa mo ay naglalaro sa amin, huli na. Handa na ang cellphone ko? Ang video ninyong gumagapang sa ilalim ng pantalon? Ia-upload ko sa internet? Ang nakakagulat na video na ito? Tiyak na magiging trending sa araw bukas? Hahaha. Huwag mo talagang i-upload iyan sa pag-uugali ninyo. Huwag na huwag kayong masyadong mapang-api. Sa pamamagitan lamang ng ganitong paraan, kayo na mga mabababang tao ay makikita ang inyong tunay na katayuan. Ang pamilyang Meng ay hindi basta-basta mapagsasamantalahan. Ito nga ang tinatawag na magbigay ng babala sa lahat. Muniansi, nararapat lang sa iyo iyan. Dati ay pinilit kitang ipa-arrange marriage sa isang magandang kasal para magpakasal ka kay Boss J, pero hindi ka naman nakinig. Nagpumilit kang magpakasal sa asong kalye na hindi mo naman kilala. Itong kinahinatnan mo ngayon, sarili mo ang may kasalanan. Hindi pa ba talaga kayo magsisimula? Kaya ano pa bang hinihintay nyo? Binibigyan na kita ng pagkakataong gumabang sa pagitan ng hita ko. Ayan, maya-maya. Kapag dumating ang tito ko, hindi na lang yan paggapang sa pagitan ng hita ko. Ang tito ko, ipapadala ka sa presinto at sisiguraduhin niyang makukulong ka ng napakatagal. Nataman. Mahal. Nataman mo. Ang galing. Nakita mo. Hayop ka, ang suwerte mo lang talaga. Isang beses lang tinamaan, hindi pa yan sapat. Kailangan 3 beses. Kung sa 3 beses,
Natamaan mo. Doon lang yan bibilangin. Hindi ninyo talaga tinutupad ang usapan ninyo? Dahil ba marami kayo? Kayo'y nang aapi? Hindi ba kayo nahihiya? Muniangsi, wag na wag kang magkunwari. Ikaw mismo, gaano ka kinakabahan? Hindi mo ba alam kung talagang asawa ka ni Presidente? Mangangamba ka pa ba ng ganyan? Tama. Ang kaba niya kanina. Maging ang mata niya, naipikit pa. Pumikit ka kanina. Kasi kanina, sobrang kinabahan ako. Hindi ko na kontrol. Ano pa ba ang pinagsasasabi mo dyan? Magpatuloy na kayo agad. Kapag sa 3 beses ay tinamaan mo, doon namin tatanggapin ang pagkatao mo. Tapos ano? Anong tapos ano? Kayong lahat sa harap ni CEO Meng. Ganyan kayo kaarogante. At ganyan kayo kawalang galang. Ilang beses ninyong hinamak si CEO Meng. Paano kayo makakapagpaumanhin? Kay CEO Meng mamaya? Swerteng nakatama ng 1 beses. Pero imposible ang 3 beses. Hindi ako pwedeng manatiling pasibo. Dapat malaman nila ang kahihinatnan ng pagtrato kay CEO Meng. Ititigil ko na. Haha, ang walang kwenta at inutil na. To, imposibleng 3 beses siyang makatama ng sunod-sunod. Paano kung tumama? Tumama? Kung tatama, dadaan ako sa loob ng pantalon niya. Kung ganoon, sa pagkakataong ito, huwag kang pumikit. Ang itsura ko habang umaasinta ay napakagwapo para lamang sa iyo ang pag-asinta kong ito. Ito. Impossible! Ikaw na isang walang kwentang gigulo. Paano ka nakatama? Siguradong nagdaya ka? Anong pandaraya? Kayo ang nagdala sa silid ng pamamana? Kayo ang nagbigay ng pana? Saan ka mandadaya? Ang resulta na ito ay patunay lang na siya, ang tagapagmana ng Meng Group, si CEO Meng. Hindi. Impossible. Ito. Impossible. Meng J, hindi ba't hinahanap-hanap mo ang tiyuhin mo? Ngayon ay nasa harap mo na siya. Ano? Hindi mo na siya kilalanin? Hindi ka pa ba tatawag ng tiyo? Hindi talaga siya ang tiyo ko. Kung siya ang pinakamayaman sa mundo, ang kagalang-galang na CEO Meng, puputulin ko ang ulo ko at ipapalo ko sa kanya bilang bola. Yang hangal mong ulo. Kahit ibigay mo pa sa akin para gawing bola, ayoko pa rin. Sinuwerte lang, bakit ka nakmamalaki? Ngayon na ang araw ng kaarawan ng CEO. Hintayin mo lang dumating ang CEO, malalantad kayong lahat. Wala na ba ako rito? Sino pa ang kailangan hintayin? Ang pagtama mo ay walang kinalaman sa amin? Bakit ka sumisigaw sa amin? Hindi kami ang magsasuso sa ilalim ng pantalon? Ano? Nagsisimula na ba kayong mag-away? Ako ba? Ako ba ang magsasuso sa ilalim ng pantalon? Malibang mamatay muna ako. Meng Jie, hindi lahat ay may ganyang kababang kaligayahan tulad mo. Gusto mo ngang sumuso pero hindi ka papayagan ni CEO Meng. Ngayon, aalis na kami ni CEO Meng. Walang magtatangka humarang, di ba? Sandali. Tingnan ninyong mabuti. Ang taong nasa character feature book na ito, siya ang tunay na CEO Meng. Hindi mo ba nakita ang magasin bago dumating si Miss Yang? Hayop ka, janitor ka. Pati ang magasin, kinalikot mo? Wala ka na talagang hiya? Kung nag-ingat lang sana tayo kahit kalahati ng pag-iingat nilang mag-asawa, hindi sana tayo mapupunta sa ganitong kalantang sitwasyon ngayon. Kahit na wala tayong maipakitang ebidensya, ang inutil na ito na umaasa sa babae, hindi siya ang tito ko. Tama, ikaw at si Mr. Meng. Magkaiba kayo ng mundo. Hindi kami maniniwala na ikaw si Mr. Meng. Ang pagkilala ninyo o hindi, ay bahala na kayo. Ngayon, aalis na si Mr. Meng. Sino ang haharang sa kanya? Ikaw. Ito? Ikaw, kayo. Ikaw. Anong ginagawa mo? Bilisan na nating umalis. Ang birthday wish ng CEO ay sumayaw kasama ang kanyang munting assistant. Sumaya? Pero hindi ako marunong. Huwag kang mag-alala, sundin mo lang ang ritmo ko. Umalis na lang tayo. Parating na si Presidente. Manalig ka sa akin. Kahit na dumating pa si Presidente Meng, mararamdaman niya pa rin na ikaw ang pinakamagandang babae rito ngayong gabi. Ang isang probinsya ng tulad nito, marunong ba talagang sumayaw? Kaarawan ni Presidente Meng ngayon, si Presidente Meng, bakit hindi pa siya dumarating? Baka abala si Presidente Meng? Kahit gaano pa siya kaabala, sarili niyang birthday party, dapat siyang dumating. Kung hindi, bakit pa niya tayo inimbita? Ito ang pagdiriwang ng pinakamayaman sa mundo. Ano ang alam mo?
Tama. Nag-iisip lang naman ako na baka makita natin si Presidente Meng at makapagkumustahan para sa hinaharap mapadali ang trabaho natin. Hayaan mo na silang sumayaw. Hayaang silang sumayaw. Malapit na mag-alas 12, si Presidente Meng malapit nang dumating. Malapit na ang alas 12. Parating na si Presidente Meng. Bilisan na natin at umalis na. Huwag kang mag-alala. Magkakasama. May mahalagang lakad si Presidente Meng ngayong gabi, kaya hindi na siya magpapakita sa publiko. Mahal, bakit mo ako dinala rito? Maglilibot lang tayo at titingin-tingin. Mahal, napakahusay mo talaga ngayon. Na-edit mo pa ang larawan sa magasin ng maaga. Ikaw na ang Diyos ko. Grabe ang paghanga ko sa iyo. Siyempre, kailangan kong maging handa para sa pagliligtas ng isang dalaga sa panganib, kaya kailangan kong maghanda ng husto. Kung ganoon, hindi ba dapat mo akong bigyan ng kaunting gantimpala? Ito, bakit hindi nagsara ng pinto itong may-ari ng bahay? Baka bobo itong may-ari ng bahay. Alam mo ba, nagsimula akong mag-aral ng piano noong 1 taong gulang ako. Hanggang sa maging 10 taong gulang. Pero pagkatapos niyan, hindi ko na hinawakan ang piano. Noong may pagkakataon akong mag-aral noon, hindi ko pinahalagahan ng husto. Ngayon gusto ko nang mag-aral. Naging isang panaginip na lang na hindi na maabot. Gusto mong mag-aral ng G-piano? Madali lang yan. Dalhin na lang natin ito, hindi ba? Ano ang ibig mong sabihin? Magnanakaw talaga tayo ng piano? Sino-sino dyan? Ito ang bahay ni CEO Meng ng Meng Group. Naglakas loob na nakawin ang mga gamit ni CEO Meng. Gusto mo bang mamatay? Takbo! Sino-sino? Ayos lang. Magpatuloy tayo. Sino? Sino ba talaga? Huwag na. Magpatuloy. Wag, umalis na tayo agad. Dito ka muna magdago. Huwag hayaang pumarito si Guardia. Ang mamayang gabi, sinisira ang plano ko. Ha? Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo. Pasensya na. Giniginaw ka ba? Bilisan mo. Maligo ka ng mainit na tubig. Kung hindi, magkakasakit ka. Mainit na paligo? Ibaba mo ako. Aray, umalis ka. Sabay tayong maligo? Twill ba? Sabay maligo? Oo nga. Nasa labas lang ang gwardiya. Hindi ka ba natatakot na hulihin niya ako? Hey naku. Sabay tayong maligo. Gawin na natin yan. Twill ba? Ay, hindi pwede. Ito ang mansyon ni CEO Meng. Paano kung bumalik siya? Hindi babalik si CEO Meng ngayong gabi. Sino ang nagsabi? Ako. Zhang Qiangsheng. Walang tubig, hindi na tayo maliligo.
magsalita ka. Handa na ang lahat, Mengzong. Halika, may sorpresa ako para sa iyo. Wow! Wow! Wow, mahal ko. Saan mo nakuha ito? Para sa akin ba ito? Nianchi, papakasalan mo ba ako? Hindi ba't ako na ang nag-propose sa iyo? Ang pagpropose, syempre, dapat sa lalaki iyan nakatalaga. Salamat, mahal ko. Mahal, parang may tao doon. Parang siya si... May gagawin si Mengzong ngayong gabi, kaya hindi na siya magpapakita sa publiko. Parang tauhan siya ni Mengzong. Pinapunta ako ni Jimeng dito para may asikasuhin. Hindi namin sinasadyang mapadaan lang dito. Tapos... Maraming bahay si Jimeng sa buong mundo. Nang hihiram lang kami ng isang gabing tulugan, hindi siguro magagalit si Jimeng. Tama ba? Hindi magagalit, hindi magagalit. Aray, Jizang, may isang bagay akong gustong ipagtapat sa inyo. Iyon ay, sa birthday party ni Jimeng ngayong gabi, kami ng asawa ko ay napilitan gamitin ang pagkatao ni Jimeng. Inaasahan namin na kayo ang magiging kapalit namin para humingi ng tawad kay Jimeng. Maliit na bagay lang yan. Maliit na bagay lang talaga. Walang problema. Mayroon pa, Chang, mayroon pa, bilang assistant ni Jimeng. Kailan ko ba makikita si Jimeng? Kailangan mo pa talagang makita si Jimeng? Aba, syempre, hindi naman pwedeng wala akong ginagawa araw-araw, magtambay lang, at kumuha ng sweldo ng walang kapalit, hindi po ba? Ito, ang karaniwang trabaho ng isang assistant ay magbigay ng kape, mag-ayos ng mga dokumento, walang espesyal na nilalaman ng trabaho, pwede ka talagang tumambay lang, at huwag gumawa ng anuman. Zhang, ang asawa ko ay isang homemaker lang, nagsasalita lang yan ng kung ano-ano. Paano makakabili ang isang homemaker ng motorsiklo na nagkakahalaga ng 30 milyong piso? 30 milyon? Sinasabi mo na 30 milyong piso itong scooter? Arui, Boss Jang, wag na po kayong magbiro. Paano magiging 30 milyon itong scooter? Kahit pa ipagbili ninyo ako, hindi ako nagkakahalaga ng 30 milyon. Sino ang nagsabi niyan? Ikaw ay walang katumbas. Kung wala na tayong pag-uusapan, ako ay... Boss Jang, maari na po kayong umalis at magtrabaho na. Paalam. Hi, mahal. Saan mo binili itong singsing na diamante? Mukhang totoo talaga. Totoo naman talaga ito. Naku, huwag mo na akong biruin pa. Kung totoo ito, sa laki niyan, aabot yan ng 100 milyon. Aabot nga talaga ito ng 100 milyon. Ay nako, ikaw talaga. Sige na, tigilan mo na ang kalokohan mo. Asawa ko, maaari ba nating ipagpatuloy ang naudlot nating ginagawa kanina? Sa tingin mo gagawin ko yun? Halika, sumakay ka, umuwi na tayo ngayon. Muniansi, bakit hindi ka pa rin nagre-resign? Bakit ako magre-resign? Bakit ka mo? Nagpanggap ang asawa mo bilang boss, Meng? At ikaw naman ay nagpanggap na asawa ng presidente? Hindi ba't isa diyan ang makakabasag ng buhay ninyo? Naipaliwanag ko na ang tungkol dito. Pero ikaw, anong karapatan mong magpakita rito? Gusto ko kung anong gusto ko. Sino ka ba para umasta ng ganyan? Anong karapatan mong magyabang sa harap ko? Ito ang opisina ng CEO. Lumabas ka na. Kukunin ko lang ang mga dokumento. Walang dokumento rito na pwede mong kunin kung walang permiso si Boss Meng. Umalis ka sa dinadaanan ko. Hindi ka pwedeng gumalaw. Huwag na huwag kang gagalaw. Umalis ka. Wang Xiaoxia. Munianchi, hindi ka magtatagal sa trabahong tagalinis na yan. Ginang, magandang umaga. Jinang? Nasaan? Nagpa-practice ako ang script ko. Kaya pala mahilig mag-arte si Boss Jang. Oo, mahilig ako sa pag-arte. Ano ang hinahanap mo? Ang ebidensiya, nasaan na? Anong ebidensya? May utang na 30 bilyon ang Dasheng Group sa Meng Group.
At may kaso sila ngayon. Ang pinakamahalagang ebidensiya, ang promissory note, ay nasa lamesa lang ni Boss Meng. Kung hindi makita ang promissory note na yon, makakasama ito sa Meng Group. At mawawala lang ang 30 bilyon. Nasa lamesa yan, hanapin mo lang ng maayos. Wang Xiaoxia? Wang Xiaoxia? Wang Xiaoxia? Wang Xiaoxia? Sigurado akong siya. Hindi pa siya nakakalayo. Boss Kian, nakuha ko na ang bagay. Ito ay 3 bilyon. Paano mo ako pasasalamatan? Sabihin mo ano ang gusto mo at ibibigay ko ito sa iyo. Alam ng lahat, ang paghahanap mo, Boss Kian, kay Boss Meng para sa kooperasyon ay isang pagkukunwari lamang. Ang tunay na layunin ay itong IOU. Sinabi ng Dasheng Group, hanggat makuha nila ang IOU na ito, bibigyan nila ako ng 1 bilyon. 5 sa bilyong ito, natural, ay para kay Miss Wang. Ito ay 5 bilyon. Kailangan kong makuha muna ang pera. Natatakot ka bang magbago ng isip ang kuya mo? Hindi ganoong klase ng tao. Ang kuya mo. Ang 5 bilyon ay hindi maliit na halaga. Kailangan ko munang makuha ang perang ito. Heto ang tseke para sa 5 bilyon. Bata pa, sa mundong ito ng kalakalan, sige, mahina ka pa. Ano ang ibig mong sabihin? Teka, ikaw. Qian Vanli, kahit na mas bata ako sa iyo, pero hindi ba masyado mo akong minamaliit? Anong ibig mong sabihin? Yang hawak mo ay kopya lang, wala sa akin ang orihinal. Ikaw, lintik ka. Mukhang ang negosyo na ito, kailangan ko pa rin kausapin si Boss Meng. Boss Tian, sa susunod matuto ka pa sa akin, ha? Ay, labas mo. Ibigay mo sa akin ang kasunduan sa utang. Muniansi, magpakita ka ng respeto. Kita mo pa rin ako, sino ba ang sinisigawan mo? Tira, may tita bang katulad mo sa mundong ito? Muniansi, nang mag-asawa ka, tumigas ang buto mo at naglakas loob kang maghasik ng lagim sa pamilya Wang, mukhang kailangan mong mapagsabihan. Oo, kailangan kong mapagsabihan. Kayo na mag-ina na humihigop ng dugo. Ngayon, makikipaglaban ako sa inyo hanggang kamatayan. Muniansi, mukhang makatina ang balat mo. Ilang taon na akong hindi nanakit sa iyo. Nakalimutan mo na ang tamang asal. Mula pagkabata, maliban sa pananakit sa akin, ano pa ang alam ninyong gawin? Kapag natatalo kayo sa sugal, sinasaktan niyo ako. Kapag lasing, sinasaktan niyo ako. Kapag masama ang loob, sinasaktan niyo pa rin ako. Nang umalis ang mga magulang ko, ipinaubaya nila ako sa inyo. Paano ninyo ako tinrato? Ang pera ng mga magulang ko, sinugal ninyo at naubos lahat. Araw-araw ninyo akong sinasaktan. Mayroon ba kayong isang araw na tinuring ninyo akong tao? Lumaban ka pa sa salita? Tingnan natin kung hindi kita patayin sa bugbog. Halika na, patayin mo na ako. Mayroon bang ganyang kasamaan na kamag-anak sa buong mundo? Kami pa ang masama? Muniangsi, wala ka na bang konsensya? Huwag mong kalimutan. Sino ang gumastos para makapag-aral ka nitong mga nakaraang taon? Ako mismo. Isang dalagitang wala pang 20 para kumita ng matrikula. Araw-araw akong namumulot ng bote sa kalye. Ang mga damit na suot ko, lahat ay lumang damit at basahan na ayaw nyo na. Mabuti, Gat, may suwat ka. Ikaw na ulila. May karapatan ka pang pumili, ikaw na malas. Malas na walang utang na loob? Ako, walang utang na loob? Noong nag-aaral ako sa kolehiyo, araw-araw akong kumakain ng tirang pagkain ng iba. Nagtrabaho ako habang nag-aaral, nag-part-time ako. Ang unang pera na kinita ko, lahat ay ibinigay ko sa inyo. Nakalimutan niyo na ba lahat iyon? Tungkulin mo talaga iyon. Ipinakilala pa nga namin sa iyo ang trabaho. Nakalimutan mo na rin ba iyon? Trabaho? Ibinebenta mo ako sa isang pyramid scam. Buti na lang, ako ay maswerte pa. Nakatakas ako. Kung hindi, hindi ko alam kung buhay pa ako ngayon. Ikaw na ahas na walang utang na loob. Patayin na natin siya ngayon para makita niya kung maglalakas loob pa siyang sumagot sa akin. Sina, kahit patayin niyo pa ako, ibalik niyo sa akin ang promissory note. Kaya pala, para lang pala sa promissory note. Heto,
Nandito na ang promissory note. Kung gusto mo ito, ibibigay ko sa iyo. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Kailangan mo akong luhuran. Lumuhod? At 3 beses ka pang yuyukot. 3 beses pang yuyukod? Tama. Mo ni Ansi, utang mo ito sa amin. Hanggat lumuhod ako, ibibigay mo sa akin ang kasunduan na ito? Natural lang. Ang kasunduan na ito, wala rin namang silbi sa akin. Ginagawa ko ito para inisin ka lang. Hanggat napakalma mo ako, ibabalik ko ito sa iyo. Natural lang. Makikapan na ka tayo. Hindi ka ba luluhod? Bakit ako maniniwala sa iyo? Muniansi, pakiintindi ang sitwasyon. Ngayon, bukod sa pagtitiwala sa akin, may iba ka pa bang mapagpipilian? Kaya kailangan ko munang makita kung ito ba talaga ang orihinal. Ang babaeng puta ay puta talaga, sobrang tuso. Sa pakikipag-ugnayan sa mga taong tulad ninyo ng matagal, pati ang mga taong hindi, nagiging tuso na rin. Ayan, nakita mo na, tunay na tunay. At hindi ko kayo lolokohin. Ikaw Muniansi, parang hindi mo na ata gusto. Kung hindi mo gusto, sisirain ko ito ngayon din. Aray, huwag, huwag. Bakit hindi ka pa lumuhod agad? Lumuhod. Sige, luluhod na ako. Luluhod na ako. Sa mundong ito, wala pang sinuman ang may karapatang paluhurin siya. Bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, mamamatay na sa sama ng loob ang asawa ko. 30 bilyon lang yan. Hindi mo kailangang magdusa ng ganyan. 30 bilyon lang? Ikaw na isang walang kwentang taong laging umaasa sa asawa. Ang tapang mong magsalita at may mukha ka pang magpanggap na tagapagligtas dito. Kung kaya mong maglabas ng 30 bilyon, ipakita mo sa amin, ikaw na walang kwenta. Sigurado akong 30,000 pesos nga hindi mo kayang ilabas, di ba? Ang lakas ng loob mong magsalita. Di ka nagsipilyo kaninang umaga. Sigurado. Wang Xiaoxia, pumasok ka sa opisina ng presidente ng Meng Group at kinuha mo ang mahalagang ebidensya ng Meng Group para sa kaso. Ito ay isang iligal na kriminal na gawain. Dahil kamag-anak kayo ni Yancy, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Ibalik mo ang promissory note na nagkakahalaga ng 30 bilyon. Kung hindi, tiyak na hahabulin ko ang iyong pananagutan sa batas. Aroy, ma, narinig mo ba? Hahabulin daw niya ang pananagutan ko sa batas. Sino ka sa tingin mo? Naniniwala ka pa rin na ikaw ang presidente ng Meng Group? Hindi pa siya nakakaalis sa pag-arte niya. Muniansi, itong walang kwenta mong asawa siguro nag-aaral ng pag-arte? Ano? Ang galing magpanggap. Wang Xiaoxia, tama na ang daldal. Gumagawa ka ng krimen, pero itinuturing mo pa rin talaga itong laro? Pinulot ko lang itong promissory note. Krimen? Saan ako nakasala? Malinaw na ninakaw mo yan sa opisina ni CEO Meng. Ninaka? Anong ebidensya mo na ninakaw ko yan? Nakita ko talaga ito ng sarili kong mata. Ikaw, sino ka ba para magsalita? Nasa akin ang ebidensya. Huwag kang gumalaw. Umalis ka sa dinadaanan ko. Ang ebidensya na ito, sapat na ba? Kaya pala nakuha ito sa video? Grabe naman, ang malas. Ang ebidensya mo ay tiyak na peke. Tama, Peka? Kung peke o hindi, ang korte na ang bahala magpasya. Dahil hindi ninyo pinahalagahan ang pagkakataong ibinigay ko, magkita na lang tayo sa korte. Carter, sino ang tinatakot mo? Oo nga, ikaw na walang silbi. Maliban sa pananakot, may iba ka pa bang alam? Hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Umalis na tayo. Sandali. Ibibigay ko ang promissory note, pero kailangan mo ng 30,000. Maaari ko kayong bigyan ng pagkakataong magsisi, pero walang pera. Hayop ka talaga? Masyado ka talagang nagpapahalaga sa sarili mo? Ang promissory note na ito sa harap ni Ginoong Meng ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500 milyon. Mura na ang 30,000 na hinihingi ko sa iyo. Ipapakulong lang kayo ni Ginoong Meng. Ipapakulong mo ako? Kung ayaw mo nito, pupunitin ko ito ngayon. 10,000. Ito ay isang promissory note na nagkakahalaga ng 3 bilyon. Tinatrato mo ba akong parang pulubi? 10,000 na ang lahat ng naipon ko, alam mo yan. Deal, pero kailangan mong lumuhod at humalik ng 3 beses sa lupa. Wang Xiaoxia, huwag kang masyadong sumobra. Ayaw mo? Kung gayon, sisirain ko ito. Huwag! Kung gusto mong sirain, sige lang.
pero kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Kung sinira mo iyan, siguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Sino ang tinatakot mo? Sirain na kung sisirain. Wang Xiaoxia, isa kang tanga. Muniansi, naglakas loob kang saktan ako. Ikaw? Babaeng walang hiya? Lumaki na ba ang ulo mo? Tama na. Sapat na. Hindi ba iyan ang assistant ni Mr. Meng? Anong ginagawa niya rito? Mr. Meng, Mr. Mang? Niloloko lang ba ako nito? ngayon lahat ng ebidensya ay matibay. At naisumite na ang kompletong chain of evidence sa pulisya. Wang Bifang, Wang Xiaoxia, formal na isinumbong ngayon ng Meng Group sa pulisya ang pagnanakaw at pagkasira ninyo ng pribadong ari-arian. Sa lalong madaling panahon, magkikita-kita ulit kayo sa presinto. Impossible. Siya ay isang walang kwentang lalaki na nagpapalamon lang sa asawa. Paanong siya ang pinakamayaman sa buong mundo? Si Muniansi, ang babaeng walang hiya? Paanong nakapag-asawa siya ni Mr. Meng? Mr. Meng, Pakiuse up. Patawarin niyo na po kami, Mr. Meng. Mr. Meng! Ibigay mo na sa amin. G-Meng, Sinabi ni G, Ming na hindi niya kayo mapapatawad. Sumama na kayo sa akin sa presinto. Huwag. talagang tinamaan kayo ng sarili ninyong karma. Naging mga piraso na ang lahat ng ito, kaya huwag mo nang pulutin. Hindi maaari. Kung hindi ko ito pupulutin, mawawalan ako ng trabaho. Kahit na mawala, kaya naman kitang buhayin. Huwag kang ngang nagbibiro. Niancy, sa totoo lang ako. Kung totoo kang si CEO Meng, mas lalo akong hindi magpapakasal sa iyo. Bakit? Hindi tayo magkakapantay. Hindi tayo magiging masaya. Tulad nitong 3 bilyon. Sa paningin ko, ito ay napakalaking halaga na hindi ko kayang abutin. Ngunit sa paningin ng isang mapang-aping CEO, ito ay maliit na bagay lamang. At hindi niya ito kayang intindihin. Tapos na, nakuha na ang lahat, uwi na tayo. $30 bilyon. Mas mahalaga ka pa. Hindi pa natatapos idikit. Matulog ka na. Andito lang ako. May kulang na isang sulok. May kulang pang isang kanto. Nasaan kaya ito? Nakita ko na. Asawa ko, gising na at kumain ng pansit. Asawa ko! Wanli, wala akong galit o utang sa iyo. Bakit mo ako kinukuha? Nasaan si Wang Xiaoxia? Paano ko malalaman? Tinatawagan ko siya pero di siya sumasagot. Nagbantay ako sa labas ng bahay niya buong gabi pero hindi ko siya nakita. Baka tumakas na siya dala ang kasunduan sa utang? Hanapin mo siya. Bakit mo ako hinahanap? Ikaw ang pinsan niya. Hindi mo ba alam kung nasaan siya? Matagal nang hindi maganda ang relasyon namin. Hindi mo ba alam yon? Wala akong pakialam. Kapag di mo siya mahanap, ikaw ang hahanapin ko. Ilabas mo ang IOU. Wala akong IOU? Pakawalan mo na ako. Pakakawalan mo ako? Kung ganon, yung 1 bilyon ko, mawawalan lang ng saysay? Bakit mo hinahanap ang IOU? Aba, bata. Alam mo kung nasaan ang IOU.
Tila ayaw mong malaman ang katotohanan. Hindi ka pa umiiyak. Kapag ininom mo itong maliit na tableta, pagkalipas ng 15 minuto, luluhod ka at magmamakaawa na mahalin kita. Kung ayaw mong sabihin kung nasaan ang ate mo, ang utang niya sa akin, ikaw ang magbabayad. Qianwan Li, ayaw mo ba ng promissory note? Sabihin mo, nasaan ang promissory note? Nasa bahay ko ang promissory note, pero kulang pa ito ng isang sulok. Kaya pumunta ako sa bahay niya para hanapin iyon. Nasa bahay mo? Tawagan mo ang walang kuwentang asawa mo at papuntahin mo rito para dalhin ito. Ni Ansi. Sa wakas, sinagot mo na ang tawag nasaan ka. Mahal, bilisan mo at tumawag ka sa pulis. Tumahimik ka. Hawak ko ngayon ang asawa mo. Sa loob ng 10 minuto, ipadala mo rito sa akin ang promissory note. Kapag naantala ka lang ng 1 minuto, puputulin ko ang isang daliri ng asawa mo. Qianwan Li, isa kang hamak na duwag. Haha, habang naghihintay tayo sa asawa mo, ano kaya ang gagawin natin, huh? Wag mo akong hawakan. Ang kinis talaga ng balat. Ang walang kuwentang iyon. Napakasuwerte sa babae. Qianwan Li, kapag hinawakan mo pa ako, hindi ka palalampasin ng asawa ko. Huwag mong kalimutan. Siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Sa tingin mo, para akong bata. Hahaha. Qianwan Li. Qianwan Li. Ni Ansi, anong nangyayari sa iyo? Binigyan ko na siya ng matinding pampagana. At ngayon, nagwawala na siya sa kalibugan. Hahaha. Ika na tuso. Tigilan mo yan. Ibigay mo sa akin ang kasunduan. Mangarap ka. Naghahanap ka ang kamatayan. Magaling kang umiwas. Pero siya, bakit hindi mo siya iwasan? Umiwas ka. Boss Meng, Ha? Boss Meng. Hindi, imposible ito. Siya'y isang walang kuwentang pabigat lamang. Paanong naging Boss Meng siya? Qianwan Li. Umamin na si Wang Xiaoxia. Ang inyong illegal na transaksyon, may matibay na ebidensya. Tapos na ang buhay mo. Ipadala ninyo siya sa Western Prison. Gugustuhin niyang mamatay kaysa mabuhay. masusunod po. Hindi. Bitawan niyo ako. Mahal, sobrang sama ng pakiramdam ko. Nancy, tiisin mo muna. Dadalhin na kita ngayon pa uwi. Asawa ko, kailangan kita. Mrs., wala ka sa sarili dahil sa droga, hindi ko magagawa. Legal tayong mag-asawa. Hindi, natatakot akong masaktan kita. Pag-usap. Hindi. Naayos na ba ang mga bagay-bagay? Bumalik si CEO Meng, naayos na. Ang IOU ay naibalik. At si Qianwan Li, ibubunyag pa niya ang kanyang sabuatan sa Dashing Group. Tiyak na matatalo ang Dashing Group sa pagkakataong ito. 30 bilyon ay tiyak na mababawi. Mabuti! Mrs., paano kita pasasalamatan ngayon? Bakit ang init ng noo mo? Naku po? Mahal.
Mahal, ikaw. Mahal? Ang pasyente ay nilagnat dahil sa impeksyon ng sugat, pero wala namang malaking problema. Magigising siya maya-maya. Salamat, doktor. Halika, itago mo ang impormasyon ng pasyente. Naku po, kasal na kami ng matagal. Pero hindi ko pa rin alam ang buong pangalan ni Mahal. Pakibilisan, may mga pasyente pang naghihintay sa likod. Mang ano? Isusulat ko na lang si Ginoong Meng. Salamat, doktor. Ay, Mahal, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Ako na ang sasagot. Boss Meng, sumagot ka na rin sa wakas. Boss Meng? Meng Total. Zhang Total, anong tawag mo sa asawa ko? Oh, may kailangan si Meng Total sa akin kanina. Nakikipag-usap ako kay Meng Total kanina. Huh? Nagulat ako. Akala ko ang asawa ko ang pinakamayaman sa mundo. Teka, anong kailangan mo sa asawa ko? May personal akong kailangan. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Nasugatan siya ngayon. Hindi siya makakasagot ng telepono. Nasugatan si Meng Total. Sinong Meng Total ang nasugatan? Anong nangyari? Hindi ba sinabi mong nasugatan si Meng Total? Sabi ko ang asawa ko ang nasugatan. Hindi si Meng Total ang nasugatan. Hindi ko pa nakikita si Meng Total. Nasugatan ang asawa mo. Saang ospital? Pupunta ako ngayon. Ospital ang pagkakaibigan. Ikaw ang asawa ko. Anong kinalaman niya sa pagkakasugat mo? Siya. Baka dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Ikaw ang assistant ng CEO at ako naman ang asawa ng assistant ng CEO. Pagmamahal niya sa iyo? Pero siya. Ano siya? Kasal na siya? Wala na siyang pag-asa. Ma, anong sinasabi mo? Pamilyang pasyente, sandali lang po. Zika, intayin mo ako. Sasabihin ko ulit, lumayo ka sa akin mula ngayon. Pero minsan, hindi ko yan kayang gawin. Uulitin ko, lumayo ka sa akin. Pero minsan, hindi ko magagawa iyon. Bitawan mo ang asawa ko. Umalis ka sa daraanan ko. Halika, Mahal. Susubuan ka ang asawa mo. Bakit? Napakape ba? Sandali, kukuha ako ng rock candy. Mas epektibo talaga ito kaysa sa rock candy. Wala akong nakita. Hindi, nakita mo, kitang-kita mo. Kaya naiintindihan mo na? Ako. Hindi ko maintindihan. Ikaw. Kami ay isang mapagmahalang mag-asawa. Narinig mo ba? Oh, kaya ano? Ikaw. Aray, tama na. Bakit mo hinahanap si Nancy? Oh, dahil si Miss Nancy, nailigtas niya ang 30 billion ng grupo. Kaya, espesyal na binigyan ng CEO si Miss Nancy ng 10 taong bakasyon. 10 taon? Kung hindi iyan sapat. Talagang sapat na. Mahal, may oras na ako para alagaan ka. Teka, Mahal, ano ang pangalan mo? Meng Yanche. Ano? Mang Yanche? Yan ang pangalan ng aking amo. Nagbibiro ka na naman. Ako si Meng Yan. Ay, maganda nga iyang pangalan. Kalahating pinakamayamang tao na iyan. Kaya pala may amoy ng kahirapan, ikaw pala at ang wala mong kwentang asawa. Yang Xiao, ito ang aming pribadong silid. Pakiusap. Umalis ka. Ano? Privatong silid? Baka hindi mo pa naiintindihan. Pag-aari talaga ng mga yang ang ospital na ito. Hindi kita tinatanggap dito ngayon? Umalis ka na agad at mag-impake. Nagbayad na kami ng hospital fee. Bakit mo kami pinapaalis? Ang ospital ay lugar para magligtas at gumamot. Hindi ito lugar para magwala ka. Ito ay isang mataas na uri ng ospital. Kayo, mga hamak na tao, walang karapatang manatili rito. Kung may kusa ka, umalis ka na. Huwag mo akong piliting tumawag ng gwardya. Maaari mo kaming palisin
Ngunit bigyan mo kami ng makatwirang paliwanag. Nagbabayad kami sa tamang oras. Hindi kami lumabag sa mga patakaran ng ospital. Bakit mo kami pinapaalis? Hindi ka talaga makaintindi ng sinasabi ko, hindi ba? Ang ospital na ito ay pag-aari ng mga Yang. Kung sino ang gusto kong paalisin, kailangang umalis? Kailangan pa ba kitang bigyan ng rason? Ganoon pala. Pasensya na, hindi talaga kami susunod. Ngayon, ang pribadong doktor ng Mengshi Group, si Dr. Wang, pupunta rito para makipag-usap sa amin tungkol sa kooperasyon. Kung may kahihiyan ka pa, umalis ka na. Kung makagulo ka sa pakikipag-ugnayan ko sa Mengshi Group, papatayin ko kayo. Si Dr. Wang ay pribadong doktor ng Mengshi Group. Ipinangalan niya ang Mengshi Group para makipagnegosyo sa labas. Ito ay labag sa batas, lalo na at gusto mong gamitin siya para makakuha ng koneksyon sa Mengshi Group. Huwag kang magsayang ng kahit anong salita. Umalis ka na agad. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Umalis ka na agad dito. Binibini, dumating na si Dr. Wang, dapat na po kayong sumalubong sa kanya. Ang ospital ba namin ay kanlungan para sa mga palaboy? Ang mga basura na ganito? Sino ang nagpapasok sa inyo? Narinig niyo ba? Umalis na kayo agad. Ang lahat ng bayarin, nabayaran na namin. Papalayasin niyo kami dahil lang sa isang salita? Ang mga alituntunin ba ng inyong ospital? Ay palamuti lang? Ang mga alituntunin ay para sa inyo. Hindi ito gumagana sa akin. Iyan ang pagkakaiba natin. Ang taong tulad mong umaabuso sa kapangyarihan, sa impyerno ang bagsak mo. Impyerno? Hindi mo ba narinig na ang pera ay pwedeng bumili ng kahit ano? Kayo lang namang mga mahihirap ang nakararanas ng ganyang pasakit. Ano kung mahirap? Dapat bang apihin ang mga mahihirap at basta-basta na lang palayasin sa ospital? Tama. Ang yaman ng pamilyang Yang ay hindi nyo maaabot kahit kailan sa buhay ninyo. Kaya, pinapayuhan ko kayong maging matalino at tanggapin ang kapalaran, umalis na. Sa susunod, huwag na kayong magpakita sa pamilyang Yang. Ang munting ginang lang ng pamilyang Yang ay ganyan na kamayabang. Munting pamilyang Yang. Ikaw na inutil na palaasa sa asawa, anong karapatan mong manisi sa pamilyang Yang? Meng Corporation. Meng Yanche, may karapatan ba ako? Walang hiya ka. Naglakas loob pang magpanggap na si Meng Yanche. Ayaw mong malis, ha? Kung ayaw mong umalis, ako na ang magpapaalis sa'yo. Aray, Umalis! Umalis! Pito, Ano? Anong nangyayari dito? Boss Meng? Boss Meng? G. Meng daw siya. Nagbibiro lang kayo, hindi ba? Dr. Wang, nagkamali ka yata, hindi ako ang sinasabi mong G. Meng ng Meng Group. Ay. Nalabo lang ang paningin ko. Nagkamali talaga ako ng pagkilala. Kaya ko nga sinabi, siya ay isang walang kwentang linta. Paanong magiging G? Meng siya. Walang kwentang linta. Tama, Dr. Wang. Ang taong ito, pareho sila ng apelyido ni Jimeng. Dinudungisan niya ang reputasyon ni Jimeng. At isa pa, matagal na siyang nagpapanggap bilang si Jimeng. Dahil nandito kayo ngayon, kayo ang personal na doktor ni Jimeng. Bigyan niyo nga siya ng isang matinding leksiyon ngayon. Dr. Wang, dahil doktor ka, ikaw na ang magsabi? Dahil nabayaran ko na ang lahat ng bayarin, may karapatan ba akong manatili rito bilang isang pasyente? Magpapadesisyon pa kay Dr. Wang? Karapat-dapat ka ba? Ang ganyang kawalang hiyaan, kaya niyang gawin. Dr. Wang, magsalita ka. Kung kumpleto na ang lahat ng bayarin, syempre, maaari kang manirahan dito. Ang ospital na ito, hindi ba ito ang lugar para gamutin ang mga pasyente? Ang pagpunta ko ritong gayon ay pagdaan at pagbisita lang. Ang mga bagay na ito, wala akong kinalaman dyan. Wala. Dr. Wang, tama ba ang narinig ko? Sabi mo dumaan ka lang? Oo, dumaan lang ako. Pero Dr. Wang, malinaw na nagkasundo tayo ngayon na pag-usapan ang pakikipagtulungan, hindi ba? Tama, Dr. Wang. Nagkasundo nga kayo. Kasama ang aming ginang. Bakit bigla kayong nagbago ng isip? Kalokohan, manahimik ka. Dr. Wang, nakamali ka ba? Bakit mo siya sinasaktan? Manahimik ka. Tama lang. Ang taong mapagmataas at nambubuli ay dapat lang talagang saktan. Ikaw na walang kwentang taong umaasa sa iba? Anong pakialam mo rito? Yang Xiao. Hindi mo ba talaga naiintindihan ang sinasabi ko? Sinabi ng manahimik ka, hindi mo ba narinig? Dr. Wang, mayroon ba tayong hindi pagkakaunawaan? Hindi pagkakaunawaan? Ang baho ng bunganga mo kaya ka sinaktan. Dr. Wang, mayroon ba kaming nagawang pagkukulang sa pag-asikaso sa inyo? Pakiusap, sabihin niyo po sa amin? Tama, pakiusap. Sabihin niyo sa amin, Dr. Wang. Kung may nagawa kaming mali, aayusin namin ito agad. Ngunit hindi dapat ito makasagabal sa ating kooperasyon. Ikaw na tanga na walang utak, hemp. Sir, huwag po kayong mag-alala. Aayusin ko po ang lahat dito.
sa loob at labas, ng perpekto. Kayo pong dalawa, dito, maaari po kayong manatili hanggat gusto ninyo. Sa panahong ito, buong puso ko pong pagsisilbihan at aalagaan kayong dalawa. Kahit pa maghirap ako ng husto, hanggang sa huling hininga ko, Dr. Wang, siya. Sino ba talaga siya? hindi ka karapat dapat malaman. Hindi ka pa ba aalis dyan? Huwag ka nang maging sagabal dito. Opo. Dr. Wang. Huwag mo akong tawagin yan. Hindi kita kilala. Dr. Wang, ano ba talaga ang nangyayari? Wala akong ideya kung bakit. Sabi niyo sa akin? May mukha ka pa bang magtanong sa akin? Ano bang ginawa mo ngayong gabi? Wala ka bang alam dyan? Ano ba ang ginawa ko? Sayang at inisip ko na dahil magkaibigan ang pamilya yang ninyo at ang pamilya Wang namin, tutulungan ko ang pamilya yang ninyo na makasama ang pamilya Meng, ang pinakamayaman sa mundo. Kaya binigyan kita ang pagkakataon. Umaasa ako na ang pamilya Wang at ang pamilya Yang ay magtutulungan upang maging sagana at mayaman at makamit ang matinding kaluwalhatian. Pero ngayon, lahat ay nasira dahil sa iyo na walang alam. Ang lahat ng planong ito, sinira mong lahat, putang ina. Hindi maaari. Hindi ako naniniwala. Dr. Wang, hindi mo naman siguro talaga pinaniniwalaan na siya si Ginoong Meng, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, maaari mong linlangin si Dr. Wang, pero hindi mo ko malilinlang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Kung hindi ko na kaya, hindi na ako magpapanggap. Sige, aaminin ko na ang lahat. Umatras siya. Dr. Wang, tingnan mo, umatras siya. Manahimik ka diyan agad. Mahal, ano ang aaminin mo sa akin? Dr. Wang, bakit mo siya kinakausap ng ganyan na parang nagmamakaawa? May karapatan ba siya sa ganyan? Yang Xiao Xiao, alam mo ba kung sino siya? Sino naman kaya siya? Hindi ba siya lang ang walang kwentang asawa ni Munian Si? Yang Xiao Xiao, alam mo ba kung sino siya? Siya si CEO Meng, si CEO Meng na namumuno sa Meng Group. CEO Meng? Masyado kang walang alam, CEO Wang. Itong duwag na ito, paano magiging siya si CEO Meng? Kung hindi ako, sino pa? Sa loob ng mahabang panahon, hindi mo man lang alam ang itsura ko. Mukhang hindi ka ganoon kalakas makakonekta. Hoy Meng, anong ipinagmamalaki mo? Tatawagin ko ngayon si CEO Zhang para pumunta rito. Siya ang pinagkakatiwalaan ni CEO Meng. Pagdating niya, ipapakita ko sa iyo. Zhang Qiangsheng, bigyan kita ng 3 minuto. Lumabas ka agad. Kung hindi, wala nang pwesto para sa iyo sa Meng Group. Hala, aktor ka. Talagang isang aktor. Lahat ng pagsisikap mo sa buhay na ito, ginamit mo sa pag-arte, hindi ba? Kung ganyan ka kahusay, bakit hindi ka na lang naging artista? CEO Meng. Imposible, hindi ito maaari. Paano siya magiging si CEO Meng? Siya ay isang walang kwentang taong umaasa lang sa asawa. Kung siya si CEO Meng, edi si Munian Si? Siya na ang asawa ng CEO? Ako. Asaban get sa EO? Hindi maaari. Nagpapanggap lang kayo, hindi ba? Ang tanga-tanga na iyan? Paanong magiging siya si Jimeng? Ayoko maniwala. Dr. Wang, hindi ko na papanagutin ang nangyari sa inyo ni Yang Xiao Xiao. Huwag na itong maulit. Salamat, Ge Meng. Maraming salamat, Ge Meng. Dalhin nyo na rin paalis ang baliw na babaeng ito. Masusunod, Jimeng. Hindi maaari. Hindi ako maniniwala. Bitawan mo ako. Ikaw ba talaga si G, Meng? Oh, ako ang pinuno ng Meng Group, pero mas lalo akong asawa mo. Niancy, matagal ko nang gustong hanapin ang tamang pagkakataon para sabihin sa iyo, pero natatakot ako na baka hindi mo agad matanggap. Kaya hindi ka Meng Yan, ikaw si Meng Yanche. Ang electric bike ba talaga ay nagkakahalaga ng 30 milyong piso? Tama, ito ay pinasadya. Ang singsing na ito ba talaga ay nagkakahalaga ng 1 bilyong piso? Oo, pinasadya para sa iyo. Ang villa na pinasok natin ng palihim noong araw na iyon. Iyo ba talaga? Isa lang iyon sa maraming nasa pangalan ko. At bihira ko rin puntahan. Hey, Niancy. Gising ka na. bakit ako nandito? Nahimatay ka sa ospital. Nahimatay? Dahil sa matinding pagkagulat, bumilis ang tibok ng puso mo, nahirapan ka sa paghinga at panandalian kang nawalan ng malay. Ay, ganun ba kalala?
Patawad, mahal. Sobrang na-excite lang ako. Asawa ko pala ang pinakamayamang tao sa buong daigdig. Hindi ba't nakakamatay yon? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sinasadya mo talagang mag-alala ako. Ako? Hindi ah. Hindi ko lang inaasahan na ikaw pala ang boss ko. Kaya galit ka ba sa akin? Siyempre hindi. Bakit naman ako magagalit sa iyo? Masaya pa nga ako. Talaga. Anong nangyayari? Bakit ang init ng mukha mo? Hihimatayin ka na naman ba? Hindi. Kung ganoon, bakit? Sobrang pula ng mukha mo? Ito. Iyon ay dahil. Dahil saan? Magsalita ka. Ano ang dahilan noon? Ha? Magsalita. Hala, masyado ka nang malapit sa akin. Kaya pala dahil sa akin? Kung gayon, lalayo ako ng kaunti sa'yo. Ay, hindi naman kailangan. Hindi maaari. Baka mahimatay ka ulit. Hindi mangyayari. Sina, kukunan kitang tubig. Oh, Diyos ko. Ang pinakamayamang tao sa mundo? Siya pala ang asawa ko? At ngayon kinukunan niya ako ng tubig. Naku! Hindi naman siguro ako nananaginip ngayon, di ba? Anong panaginip? Wala, ayos lang. Nasa panaginip ba ako? Wala lang, ayos lang. Nandyan ba ako sa panaginip na iyon? May masakit ba sa'yo? Paano ka nasamit sa pag-inom lang ng tubig? Hindi. Hindi ka ba masama? O wala ako sa panaginip mo? Diyos ko, ito ba ang paglalambing ng pinakamayamang tao sa buong daigdig? Panginoon, hindi mo naman ako binibiro, di ba? Teka, ikaw. Duguan ang ilong ko. Duguan ang ilong ko. Patawat, kasalanan ko ito. Anong klaseng tunog yan? Hindi. Mayroon. Siyempre mayroon. Iyan ang tunog ng pagtibok ng puso ng isang tao. Aray, hindi pwede. Hindi mo ba sinabing aalagaan mo ako ng mabuti? Kung ganon, maliligo muna ako. Naku! Sa tuwing naiisip ko na ang lalaking makakatabi ko ay ang pinakamayamang tao sa buong mundo, sobrang kinakabahan ako. Ikaw, hindi ka ba man lang magkakaroon ng ambisyon? Munan, kaya mo yan. Huwag kang kabahan. Ikaw ang asawa ng pinakamayamang tao sa mundo. Nahalikan mo na siya. At sa kamay mo suot mo pa ang singsing na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Huwag kang duwag. Diretso na. Go, kaya mo yan. Pero boss mo pa rin siya. Tawagin mo akong iyong mahal na asawa? Mahal na asawa? Ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo, boss ko. At higit sa lahat, ang asawa ko. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko po. Naku, langit. Munan, gumising ka na. Ano bang iniisip mo? Niancy, tapos ka na ba? Asawa, anong nangyayari sa iyo? Paano ka nakapasok? Handa na ang hapunan? At matagal ka nang hindi lumalabas ng banyo? Nag-aalala akong baka nahimatay ka na naman. Bakit naman? Nahihilo ka pa ba ngayon? Ha? Nakihilo ka pa ba? Huwag mong sabihin. Medyo. Nahihilo na talaga ako. Isang araw ka nang hindi kumakain. Paano ka ba hindi hihilo? Halika, ito ang paborito mong braised pork. Ay. Ang sarap. Diyos ko, ang pinakamayamang tao sa buong daigdig, nagluto ng braised pork para sa akin. Bakit namumula na naman ang iyong mukha? Siguro hindi pa ako nasasanay kaagad na ang asawa ko ay ang pinakamayamang tao sa buong daigdig. Ito ay isang titulo lang, hangal. Sino iyan sa bahay namin?
Dito ang sa akin. Kailan pa ito naging sa iyo? Anong tingin mo sa lugar na ito? Na basta na lang pumunta? Kuya. Kuya, Zhao Chuntian. Bakit ka nandito? Ako ay pumunta. Pumunta ako rito para ipagtanggol si Xiaoxi. Munianchi, ang walang hiya mong batang yan. Hindi siya karapat dapat maging asawa ng CEO. Kaibigan ako ni Xiaoxi, kaya natural lang na ipagtanggol ko siya. Hindi ako nagkamali sa narinig. Ipagtatanggol mo si Meng Xiaoxi. Tingnan mo, gaano na ba kawalang hiya ang ginawa kay Xiaoxi? Nag-aral lang siya sa ibang bansa sa loob ng 2 taon. Sa loob ng 2 taon na siya'y nasa ibang bansa, araw-araw kanyang iniisip at inaalala. Tapos pagbalik niya, narinig niya na kasal ka na pala para kay Xiaoxi. Iyon ay talagang parang kidlat sa gitna ng maaraw na araw. para sa kanya? Kidlat sa gitna ng isang maaraw na araw? Anong kapakialam mo? Kaibigan ka niya? Sa edad mo. Pwede mo na siyang maging nanay, di ba? Ikaw na mapagkunwari. Tingnan lang natin kung paano ko punitin ang iyong bibig. Subukan mo lang lumapit. Meng Yanche, ano ba talaga ang ginagawa mo? Ipagtanggol mo na si Xiaoxi, si Moon Yanxi. Nagpakasal siya sa iyo para lamang sa kayamanan ng Meng Group lamang. Itong si Zhao Chuntian. Ano bang relasyon nila ni Meng Xiaoxi? Bakit niya masyadong pinoprotektahan si Meng Xiaoxi? Hindi naman kailangan ng isang kaibigan na umabot sa ganyan, di ba? Zhao Chuntian. Kung may taong naghahangad ng kayamanan ng aking Meng Corporation, wala nang hihigit pa sa iyo, di ba? Meng Yanche, ako ay buong pusong para sa iyo at kay Xiaoxi. Tapos ikaw ay hindi mo alam ang kabaitan. Ganyan mo ako ilarawan? Baka naman inindihan ka ng babaeng iyan at sinaktan ka. Walang hiya kang manggagamit. Zhao Chuntian. Kung magwawala ka pang muli, tatawag agad ako ng pulis. At kapag dumating na sila, magiging pangit ang kalalabasan nito. Meng Yanche, siya ang dapat mong ipaaresto. Meng Xiaoxi, ilabas mo itong tinatawag mong kaibigan. Kung hindi, alam mo ang magiging kapalit. Kuya, alam mo kung bakit ako kinuha ni Mama mula sa ampunan, hindi ba? Alam mo sa puso mo, mula bata pa inihanda ako ni Mama na maging manugang ng pamilya Meng. Paano mo mapapangasawa itong matandang dalaga? Kaya pala, Meng Xiaoxi, wala kang kadugo sa asawa ko? Inihanda ka na para maging manugang simula pa noong pagkabata? Siguro, ganyan talaga katapang ang pinakamayaman sa buong mundo. Dahil kami ng asawa ko ay kasal na. Ikaw na nga ang hipag ko? Magkakapamilya na tayo? Sino ang pamilya mo? Ikaw na walang kuwentang pulubi? Meng Xiaoxi, kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, huwag ka na lang magsalita. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Tingnan mo nga ng mabuti. Siya ba talaga ang asawa mo? Si Meng Xiaoxi lang ang nababagay sa iyo. Tama si Kuya. Sabay tayong lumaki at marami tayong pinagsamahan. Paano mo maikukumpara ang taga-bukid na ito sa akin? Dali, bago pa malaman ni Mama, hiwalayan mo na si Moon Yanxi. Ang pagpapakasal namin ni Yanxi ay talagang medyo nagmamadali. Hindi ko pa nasasabi kay Mama. Kapag may pagkakataon, isasama ko si Yanxi para bisitahin siya. Naniniwala ako. Magugustuhan talaga ni Mama si Yanxi. Ang pagiging magkapareho ng estado sa buhay ang pinakapinapahalagahan ni Mama. Paanong magugustuhan niya iyon? Oo nga, sobrang nalulunod pa rin ako sa katotohanang ang aking asawa ay ang pinakamayamang tao sa mundo. Nakalimutan ko tuloy na ang tungkol sa kanyang ina. Sa ganitong klase ng pamilya, tiyak na mamaliitin ako ng nanay niya. Sino ang nagsabing mahalaga kay Mama ang mga ganyang bagay? Naniniwala ako. Igagalang ni Mama ang desisyon ko. Tulad ko, makikita niya ang iyong magagandang katangian. Talaga? Ako ang matapang na CEO ng Meng Group. Paanong lolokohin kita? Si Moon Yanxi ay isang malas na babae na kilala sa lahat. Mula pa sa kanyang pagkabata, minamalas na niya ang kanyang mga magulang hanggang sa mamatay. At nang siya ay lumaki, minamalas niya rin ang tiyahin niya. Ang ganyang klaseng babae, paanong makakapasok sa pamilya Meng? Narinig mo ba, Kuya? Magpapabulag ka pa ba? Kapag dinala mo siya sa bahay, magagalit si Mama. Sinabi ko na. Igagalang ni Mama ang desisyon ko. Moon Yanxi, pinipilit mo ba si Kuya na kalabanin ang buong pamilya? Ako. Mang Xiaoxi, tama na. Ito ang bahay ko. Kuya, simula pagkabata, lagi mo akong pinagbibigyan. Paano mo ngayon? Dahil sa babaeng ito, sinisigawan ako ng ganyang klaseng sigaw? Ang lahat ng bumibisita ay dapat malugod na tanggapin. Dahil nandito na kayo, umupo na kayo at kumain na tayo. Magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Kaya ba si Meng Yanche ay hindi man lang kailanman nagkagusto sa manugang na babae na pinili ng nanay niya para sa kanya? Lintik na baba, tingnan mo kung paano kita aayusin. Moon Yanxi, hindi ka ba nahihiya sa harap ni Xiaoxi? Magsuri ka sa sarili mo. Karapat-dapat ka ba kay CEO Meng? Zhao Chuntian. Uulitin ko,
ito ang bahay ko. Aba, CEO Meng, magkaibigan kami ni Xiao Osi. Sa huli, kami ay pamilya. Ang pamilya ay hindi na kailangan pang magsalita ng formal. Ang mga babaeng tulad ni Moon Yancy, marami niyan sa kung saan-saan pero si Xiao Si lang ang walang katulad. Pinili siya ng nanay mo para sa iyo. At si nanay pa mula pagkabata, ang ugali at angkan. Perpektong tugma ang lahat. Dali, hiwalayan mo na itong babaeng si Moon Yancy. Anong karapatan mo para utusan akong makipaghiwalay? Naku, Yanche, kailangan mong panagutan si Xiao Si. Pangarap niya noong bata pa lang siya na magpakasal sa iyo. Pero ngayon, nagpakasal ka na sa iba. Ano na lang ang gagawin niya? Hindi ba't magiging katawa-tawa na lang ang buhay niya? Tinitingnan ko lang si Xiao Shi bilang kapatid mula pa noong bata kami. Walang anumang romantikong damdamin. Nilinaw ko na iyan sa buong pamilya noong 18 kaarawan ko. Hindi ba, Xiao Shi? Pero kuya, akala ng lahat na pabiro mo lang iyong sinabi noong bata ka pa, hindi nila sineseryoso. Maaaring hindi seryosohin ang iba, pero dapat seryosohin mo iyan. Paulit-ulit ko nang ipinapaliwanag sa iyo ng maraming beses. Kapatid lang ang turing ko sa iyo. Kuya, bukod sa akin, sino pa ang nababagay sa iyo? Sino pa ang karapat-dapat sa iyo? Itong hampas lupang ito ba? Meng Xiaoxi, kung hindi ka patitigil sa pagsasalita ng walang pag-iingat, huwag na tayong magkita pa. Kuya, Meng Yanche, alin ba sa mga sinabi ni Xiao Si ang mali? Talagang hindi ka na natututo. Mahal, tara na, lumabas muna tayo at mamasyal. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para umalis sa aking bahay ko. Kung hindi, ipapatawag ko ang security para paalisin kayo. Yanche, kahit paano, kapatid mo pa rin siya. Kung may gusto kang sabihin, umupo ka at pag-usapan natin ng maayos. Munianshi, hindi kita kailangan dito na nagkukunwari. Meng Xiaoxi, dapat tawagin mo siyang ate. Sino siya para maging ate ko? Ako ang dapat mong pakasalan. Kuya, tingnan mo akong mabuti. Ako ang dapat na magpakasal sa iyo. Gusto kitang pakasalan. Gusto ko na iyan sa loob ng 20 taon. Meng Xiaoxi, lumalampas ka na sa limitasyon. Bakit? 2 taon lang ako umalis para mag-aral. Bakit ka biglang nagkaganyan? Ganyan na ako noon pa. Ikaw lang ang nabubuhay sa sarili mong pantasya. Meng Yanche, ang pakakasalan mo kay Moon Yancy ay pagtatawanan lang ng alta sosyedad. Pagsisisihan mo ito ng sobra. Hindi ko pagsisisihan ang pagpapakasal sa iyo. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng mga nasa alta sosyedad na kagaya nila? Hindi ako natatakot at hindi rin mangyayari yan. Hindi ba mangyayari? Imposible. Muniansi, sasabihin ko sa iyo, kapag isinapubliko ang kasal ninyo ng kuya ko, maaapektuhan ang presyo ng stock ng Meng Group. Magdudulot ito ng matinding pagkalugi sa Meng Group. Kung mayroon ka pang kahit kaunting kahihiyan, umalis ka na ng tahimik at layuan ang kuya ko. Kung hindi, ang lahat ng pagkaluging idudulot mo sa Meng Group. Kahit 8 buhay mo pa ang ipambayad, hindi mo iyon mababayaran. Mukhang may katwiran siya. Yanche, sa tingin ko, kailangan ko na yatang seryosohin ang pag-iisip tungkol sa kasal natin. Yancy, ang sinabi niya ay isang pagpapalagay lang, hindi iyon ang katotohanan. Ang kasal natin, hindi na kailangan pang pag-isipan. Moon Yancy, kung talagang iniisip mo si Meng Yanche at ang kapakanan ng Meng Group, dali-dali mo nang hiwalayan si Yanche. Ni Yancy, sa kasal natin, kailangan lang nating maging responsable sa isa't isa. Huwag mo nang pansinin ng iba, sige na? Pero hindi ko pwedeng baliwalain iyon. Ikaw ang pinuno ng Meng Group. Sa likod mo, maraming mga mata ang nakatingin. Siguro, ito ang dahilan kung bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw si Meng Yanche, hindi ba? Hindi ganoon. Hindi ko sinabi sa iyo. Ang tunay kong pagkatao, dahil natatakot akong magulat ka, natatakot akong baka tumakbo ka palayo. Ni Yancy, hindi ko kayang mawala ka. Naintindihan mo ba? Walang bigay kaya, walang alahas, ang libreng asawa. Gusto mo? Sa totoo lang, matagal ko na sanang nakita. Napakabobo ko lang. Alam mo ang tungkol sa alak, alam mo rin ang tungkol sa pagbaril. Paano ka naging isang ordinaryong tao? Ni Yancy, ako sa harap mo ay isang ordinaryong tao lang. Huwag mo akong iwan, pwede ba? Munianshi, gusto mo bang iwanan ng kuya ko ang buong mundo? Dahil lang sa'yo, sa likod ng Meng Group, ay libo-libong shareholder at empleyado. Kapag naapektuhan ang presyo ng stock at nalagay sa krisis ang Meng Group,
Dahil sa iyo, maraming pamilya, dahil sa iyo, ang mawawalan ng tahanan. Ni Ansi, nakikiusap ako sa iyo. Hiwalayan mo na agad si CEO Meng. Isa rin ako sa libu-libo at libu-libong pamilya. Talaga bang papayag kang matulog ako sa kalye? Zhao Chungqian, huwag mong gamitin ang ganitong huwad na bagay para immoral force si Niancy. Niancy, huwag mong sisihin ang sarili mo para sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Manalig ka sa akin, anumang pagsubok, aayusin ko na talaga. Hindi ba? Zika, talagang naniniwala ako sa iyo. Ang asawa ko ay ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Naniniwala akong kayang ayusin ng asawa ko ang anumang problema. Kaya niyang lutasin ang anumang hirap. Sasamahan kita at magtutulungan tayo. Salamat. Nagpapasalamat din ako ng lubos sa iyo. Mengyanche, kung ganito mismo ang gagawin mo sa akin, pagsisisihan mo ito. Chiang Heng, pumunta ka sa bahay ko at asikasuhin mo ang dalawang tao ngayon. Huwag, alis na tayong gayon. Bitawan mo ako. Mas mabuting umalis muna para may pagkakataon pang bumalik. Ay! Asawa ko, alam mo bang muntik mo na akong patayin sa kaba sa naging reaksyon mo kanina? Talaga ba? Kanina talaga? Konting-konti na lang at hindi na ako makahinga. Gabi na. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Matulog na tayo. Napagod tayo buong araw. Sige, sabay matulog. Hello? Ako ito. Magkita tayo at mag-usap. Wala akong oras. Ngayong gabi, wala nang makakagambala sa atin. Hindi ko pala inaasahan na matalino ka. Alam mo pa akong paalalahanan na sabihin ito kay mama. Aba, syempre naman, ako ang iyong tunay na ina. Hindi ba kita iisipin? Sasabihin ko ulit sa iyo. Huwag mong ibabanggit na ako ang iyong tunay na ina. Paano kung malaman ito ng nanay ni Meng Yanche? Paano pa ako makakakuha ng simpatya niya? Paano pa ako makapagpapakita ng pagmamahal kung hindi ako makapag-asawa sa pamilya Meng? Tapos na ang lahat. Tama ka. Naging pabaya ako. Malandi, ang babaeng iyan, hindi siya makakapasok sa aming pamilya, Meng. Oo nga, ma. Ayaw makinig ni kuya. Parang handa siyang mamatay para sa babaeng iyan. Wala siyang pakialam sa Meng Group, kahit ano pa ang mangyari. Xiaoxi, dalhin mo rito sa akin ngayon din ang babaeng iyan para makita ko. Tita, pinapunta mo ako rito ngayon. Mayroon po ba kayong sasabihin? Muniansi, hindi kita gusto. At alam mo yan. Pinatawag ka rito ng nanay ko ngayon para sabihin sa'yo, ng harapan, na hindi ka namin kauri. Kung may alam ka, hiwalayan mo na agad si Yanche. Ang sinabi ni Xiaoxi ay ang aking saloobin. Nang hindi ka humingi ng pahintulot sa akin, naglakas loob kang magpakasal sa Yanche ng pamilya namin. May respeto ka ba sa pamilyang Meng? Pasensya na po, tita. Kung magagamit ang paghingi ng tawad, bakit pa kailangan ng pulis? Huwag ka nang magpakitang pagkukunwari dito. Layuan mo na agad si Yanche. Meng Xiaoxi, bilang kinupkop na anak ng pamilyang Meng, hindi ba't masamang ugali iyan kung makikipag-usap ka sa sarili mong hipag? Hindi ka ba nahihiya? Muniansi, paano ka naglakas loob na magparinig? Tama si Niancy. Pasensya na. Dapat sinabi ko muna sa iyo. Nagmadali akong pumunta rito sa tita, kaya hindi ko pa nasasabi sa iyo. Ayos lang, nandito naman ako. Kuya, Talagang pinuntahan mo ang nanay ko para maghasik ng intriga at manira ng relasyon, hindi ba? kuya, ganoon na ba ako kawalang kwenta sa paningin mo? Paano mo ako naiisip ng ganyan? Ngayon. Ma, tingnan mo si kuya, kung ano-anong sinasabi. Ma, Gaano katagal na bago mo ako binalikan? Simula nang inutusan kitang dumalo sa kasal ni Meng Jie at nakilala mo ang babaeng ito, hindi ka na bumalik para makita ako. hindi siya ang babaeng iyon. Siya ang asawa ko.
Hindi ako nagbigay ng pahintulot kahit nagpakasal kayo. Ano ngayon? Hindi pa ba sapat na halata ang pagtanggi ko? Ang resulta ng patuloy na pagtanggi para sa iyo, para sa kanya, ay walang anumang benepisyo. Ma, pakiusap. Igalang mo ang desisyon ko. Sa pagpapakasal, magulang ang nagdedesisyon. Ikaw ang tagapagmana ng Meng Group. Kaya ang kasal mo, natural lang na ako ang magdedesisyon. Sasaktan ba kita? Sa tingin mo? Ito ang pinili ko. Pakiusap, igalang mo. Ang paggalang sa pinili mo ay ang pagwasak sa reputasyon ng Meng Group. Magkaiba ang inyong pinanggalingan. Kapag pumasok sa pamilya ang babaeng iyan, ang pangalan ng pamilya Meng ay sisirain mo. Hayaan mo na silang magsalita. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Sa tingin mo ba, tinuturing mo pa ako ang kinamo? Tinuturing mo pa ba ang Meng Group? Kung gayon, isusuko ko ang pagmamana sa Meng Group. Ano ang sinabi mo? Para sa babaeng ito na walang kuwenta, isusuko mo ang Meng Group? Ulitin ko. Hindi siya ordinaryong babae. Siya ang babae ni Meng Yanche. Ang ating pamilya, Meng, ay pinaghirapan itong itayo sa loob ng maraming taon. Tapos ngayon sasabihin mong isusuko mo na lang? Para sa kanya, ang lahat ay sulit. Yanche, hindi maaaring mawala ka sa Meng Group. Alam mo iyan, sinasadya mo lang akong inisin, hindi ba? Ma, pasensya na. Ikaw na masamang babae. Anong panggayuma ang ipinainom mo sa anak ko? Para sa iyo, isusuko niya ang Meng Group? Ma, kung may problema ka, ako na lang ang harapin mo. Huwag mong saktan si Niancy. Ikaw ang nanay ko, pero wala kang karapatang saktan si Niancy. Wag po. Tita, naintindihan ko po kayo. Pero ang lahat ng sinabi niya kanina ay dahil lang sa init ng ulo. Magpupursige po kaming dalawa para mapatakbo ng maayos ang Meng Group. Papatakbuhin niyo ang Meng Group? Sino ka para gawin iyan? Ha? Kuya, sinaktan mo ako. Yanche, dahil lang sa babaeng ito, naglakas loob kang saktan si Xiaoxi. Kuya, sinaktan mo ako. Dapat ba talaga akong makalimutan? Ano ba ang nagawa mo para sa akin? Bakit ko ba dapat ikaw tratuhin ng tama? Kuya, hindi mo na ba talaga ako mahal? Kailanman ay hindi kita minahal. Muni ang huwag mong samantalahin na kinakampihan ka ni Kuya para maghari-harian dito sa bahay namin. Ito ang bahay ko, bakit ka nagmamayabang? Naglakas loob ka pa talagang utusan si Kuya Yanche na saktan ako. Umalis ka. Ikaw ang dapat umalis. Hindi ako nananakit ng babae, pero ginagawa mo na akong walang pasensya. Kuya, ayos lang nasaktan mo ako. Hindi ko naiintindihin. Pero siya, bakit siya ang dahilan kung bakit ka napakahilig sa kanya? Isa lang siyang salbahing babae. Kuya, sinisira mo talaga ang loob ko. Ano ba ang gusto mong gawin namin? Para lang magbago ang isip mo? Tingnan mo siyang mabuti. Ang babaeng tulad niya, karapat dapat ba siya sa pamilya Meng? Hindi siya nararapat sa pamilyang ito. Hanggat nandito ako, hindi ko siya papayagang makapasok sa bahay namin. Nagutos siya sa iyo na saktan ng isang babae. Yanche, sinisira mo ang loob ko. Kuya, ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Siguradong may masama siyang balak sa iyo. Yan ba ang tinatawag mong pag-ibig? Tingnan mo pa ang pag-ibig mo. Anong ginawa nito sa iyo? Ginang, wag po kayong mag-alala. Ang sinabi ni Yanche kanina ay dahil lang sa init ng ulo. Hindi ba? Mula pagkabata, inalagaan kita ng husto. Tapos lahat ng iyon ay nasayang na lang. Paano ako hindi malulungkot? Yanche, humingi ka na ng tawad kay nanay. Nandito tayo para makuha ang pagkilala at basbas ni nanay, hindi para magpalala ng away, hindi ba? Nay, patawad. Masyado lang akong nag-init ng ulo kanina. Xiaoxi, kapatid kita. At habang buhay, mananatili kang kapatid ko. Nagkamali ako at sinaktan kita kanina. Kasalanan ko, patawad. Pero umaasa ako na mapagpapala mo kami ng taos puso. Kuya, Hayaan na lang, malalaki na kayo. At ang inyong buhay, hindi ko na kayang pamahalaan. Gayunpaman, may isa pa akong gustong sabihin.
dapat kayong magdaos ng isa pang engrandeng kasal